Umuulan ng gabing iyon, hindi basta ambon, kundi yung ulan na tila may dalang babala. Nakasilong si Emilia sa loob ng sasakyan nila habang nanginginig ang mga daliri niya sa manibela, hindi dahil sa lamig, kundi sa galit. Sa harap niya ay isang maliit ngunit maayos na apartment sa dulo ng eskinita. Doon pumasok ang asawa niyang si Police Officer Manuel Ramirez, ang lalaking 2 taon niyang minahal, pinagkatiwalaan at ipinagdasal gabi-gabi. Hindi naka-uniforme si Manuel, naka-civilian, may dalang paper bag, may ngiti. Isang ngiting hindi niya nakikita sa loob ng bahay nila. "Sigurado ka ba, ma'am?" Mahinang tanong ng kaibigan niyang si Trina sa kabilang linya ng telepono. 2 linggo ko na siyang sinusundan, bulong ni Emilia. Hindi na ako tanga. Mula sa loob ng apartment, bumukas ang kortina at doon niya nakita isang babae, mahaba ang buhok, maputi, nakadamit pambahay, nakangiti habang sinalubong si Manuel sa pintuan. At sa likod nito, isang batang lalaki. 5 taong gulang, siguro. Kumaway. "Papa!" Para may sumabog sa dibdib ni Emilia. "Papa, hindi yun maaaring mangyari. May anak sila ni Manuel. 2 taong gulang pa lamang si Mateo. Ibig bang sabihin? Hindi na siya nag-isip. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at naglakad papunta sa apartment. Kahit pinabasa siya ng ulan, hindi niya naramdaman ng lamig, hindi niya naramdaman ng takot. Ang tanging naramdaman niya, paghihiganti. Malakas ang katok niya sa pinto. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Bumukas iyon. Si Manuel ang sumilip at nang magtama ang mga mata nila, nang laki ang mga mata ng asawa niya. "Emilia?" Hindi siya nagsalita agad. Sa likod ni Manuel, kita niya ang babae at ang bata, nakasilip, takot. Sino sila? Nanginginig ang boses ni Emilia pero matalim ang mga mata. "Emi, makinig ka muna. Sino sila?" Lumabas ang babae. Diretso ang tayo nito kahit kita ang kaba sa muka. "Ako si Lorena," sabi nito. "At ito ang anak namin." Parang sinuntok si Sigmura sa Emilia. "Anak?" Napahawak siya sa tiyan niya na tila biglang nawalang hangin. Lumapit ang bata kay Manuel at tinawakan ng kamay nito. "Papa, sino po siya?" Tahimik. 1 segundo, 2, 3, hanggang sa marinig niyang sagot na magpapaguho ng mundo niya. "Siya ang asawa ko." Humugulgol ang kulog sa langit kasabay ng pagbasag ng puso ni Emilia. "Asawa?" Mahinang ulit ni Lorena. "Ibig mong sabihin, hindi mo pa sinasabi?" Napatingin si Emilia kay Lorena. "Hindi mo alam?" Tanong niya. Nanginginig ang labi ng babae. 5 taon na kami, bulong ni Lorena. "Bago pa siya naging pulis, bago pa kayo nagkakilala. 5 taon. At 2 taon pa lang silang kasal. Ibig sabihin, buntis na si Lorena bago pa man siya pakasalan ni Manuel." Biglang tumawa si Emilia. Hindi masayang tawa, kundi yung tawang may halong pagkasira. "Mas matanda pa ang anak niyo kaysa sa anak namin." Mahina pero malinaw niyang sabi. Tumulong ang luha niya pero hindi siya umatras. "Gaano katagal mo na akong ginawang tanga, Manuel?" Hindi makasagot ang lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mata ng isang pulis na dating matapang sa harap ng krimen. Pero ngayon, takot sa sariling kasalanan. "Emilia, hindi ko ginusto na umabot sa ganito." "Hindi mo ginusto?" Sigaw niya. "May 2 pamilya ka." Napahawak sa dibdib si Lorena. "Manuel, sabi mo hiwalay na kayo." "Hiwalay?" Napatingin si Emilia sa babae. "Kasal kami." Tahimik ang paligid maliban sa ulan. Hanggang sa magsalita ang batang lalaki. "Papa, umiiyak si Mami." Para may kutsilyong pumasok sa puso ni Emilia. "Mami." Biglang nag-iba ang tingin niya kay Manuel. Hindi lang ito isang lalaking nangaluwa. Isa itong lalaking nabuhay sa kasinungalingan. At ngayon, nakatayo siya sa gitna ng 2 mundong pareho niyang sinira. "Pumili ka," malawig na sabi ni Emilia. Ngayon, natigilan si Manuel, napatingin sa bata, kay Lorena at kay Emilia. Isang desisyon babago sa lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may dumating na sasakyan ng pulis sa eskinita at may babaeng baba roon. Internal Affairs. Napatulala si Manuel. "Officer Ramirez." Malamig na bati ng babae. "Mareklamo laban sa'yo, abuse of authority at immoral conduct." Nalaki ang mata ni Emilia. Ano pa ang hindi niya alam? Napalingon si Manuel kay Lorena.
may takot sa mukha nito, may sikreto, isang mas malaking katotohanan at doon nagsimula ang pagbagsak ng uniforme. Parang tumigil ang mundo sa harap ni Emilia nang marinig niya ang salitang internal affairs. Hindi niya inasahan na ang gabing akala niyang pinakamalaking pagsabog ng buhay niya ay may mas malaki pa palang kasunod. Sa ilalim ng malakas na ulan, nanigas si Manuel. Nakabukas ang pinto ng apartment. Nasa likod niya si Lorena at ang batang lalaki. Yakap-yakap ang tuhod, tila natatakot sa biglang pagdating ng mga pulis. Officer Ramirez, ulit ang babaeng naka-blazer, may hawak na folder at ID na kumikislap sa liwanag ng poste. Sumama ka sa amin. Ngayon, karalgal ang boses ni Manuel. Ngayon, may warrant para sa administrative custody habang iniimbestigahan. Parang may kamay na biglang pumigil sa paghinga ni Emilia. Administrative custody, ibig sabihin, seryoso. Ibig sabihin, may nagreklamo, may ebidensya, may taong naglakas loob magsalita. Napatingin si Emilia kay Lorena. Maputla ang mukha nito. Nanginginig ang daliri sa laylayan ng damit at doon niya naramdaman ang kutob na bumangon sa balat niya. May kinalaman si Lorena. Emilia, mahinang tawag ni Manuel, parang humihingi ng tulong, parang nakakalimot na siya ang dahilan kung bakit sila nasa impyerno ngayon. Hindi siya sumagot. Hindi siya gagalaw para iligtas ng lalaking unang nagtulak sa kanya sa bangin. Anong reklamo? Tanong ni Manuel, pilit at tumitikas ang tinig, pilit bumabalik ang pagiging pulis. Pinuklat ng babae ang folder. May report na ginagamit mo ang posisyon mo para takutin ang isang witness sa isang kaso at may dagdag pang reklamo tungkol sa extramarital affair habang kasal. Nang laki ang mata ni Emilia, extramarital. Parang sinampal siya ng salitang iyon. Hindi lang pala siyang nasasaktan, pati trabaho ni Manuel kasali na sa pagbagsak. Hindi totoo yan. Mabilis sa depensa ni Manuel. Wala akong tinakot at kung tukol sa personal ko na buhay ko. Personal? Hindi napigilan ni Emilia ang sarili. Lumapit siya, basang-basa, nanginginig pero matalim ang tingin. Personal pa bang matatawag yan kung dalawang pamilyang ginugulo mo? Napatingin ang internal affairs agent kay Emilia. Tila sinusukat siya. Ma'am, kayo ba ang legal spouse? Oo. Kung ganun, may karapatan kayo magsumite ng statement, lalo na kung may alam kayo impormasyon na may kinalaman sa reklamo. Nagsalubong ang tingin ni Emilia at ni Manuel. Isang segundo lang, pero sapat na para maalala ni Emilia ang lahat. Ang mga gabing wala si Manuel sa bahay, ang mga overtime, ang mga tawag na biglang pinuputol, ang amoy pabango na hindi naman niya ginamit. At ngayon, ang batang 5 taon na tumatawag sa kanya ng papa. Sa kanya, ang asawa ko. Sumama ka na. Malamig na utos ng agent kay Manuel. Pero bago pa siya makalakad, umakbang si Lorena. Teka, sigaw nito. Hindi siya kriminal. Hindi niyo pwedeng dalhin si Manuel sa harap ng anak ko. Napalingon ng agent, parang sanay na sa drama. Ma'am, kung wala kayong kinalaman, tumahimik kayo. Pero hindi tumahimik si Lorena. Lumapit ito kay Manuel, halos yakapin siya pero pinigilan ang sarili dahil sa mga matang nakatingin. Manuel, sino nagreklamo? Bakit may ganito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Manuel. Tila may naalala, tila may tinatago. At sa mata niya ngayon, nabasa ni Emilia ang isang masamang hinala. Lorena, mahina pero mabigat na sabi ni Manuel, huwag kang magsalita. Parang binuhusan ng yelo ang dibdib ni Emilia. Bakit parang takot si Manuel kay Lorena? At doon niya napansin, sa bulsa ni Lorena, may nakausling telepono, naka-on ang screen, may nakabukas na chat. At sa mabilis na sulyap niya, nabasa niya ang isang pangungusap bago muling natakpan ng kamay ni Lorena. Nakuha na nila. Siguraduhin mo, pipiliin niya tayo. Namutla si Emilia. Nilingon niya si Lorena pero biglang umuwes ito ng tingin. Parang nahuli. Emilia, biglang pakiusap ni Manuel, halos pabulong. Umuwi ka muna sa bahay. Kay Mateo. Please. Bakit? Singhal niya. Para makapili ka ng tahimik? Para walang gulo? Hindi. Mabilis na sagot ni Manuel. May panganib. Panganib? Ngayon pa siya magsasabing panganib? Pero bago pa makapagtanong si Emilia, hinawakan na ng 2 pulis ang magkabilang braso ni Manuel. Officer Ramirez, sumama ka. Papa! Sigaw ng bata. Kumapit sa pantalon ni Manuel. Saan ka pupunta? Para may kutsilyong sumaksak sa puso ni Emilia. Gustong gusto niya magalit, pero ang batang yon,
inosente, nabuhay lang sa kasununlingan ng matatanda. Lumuhod si Manuel at hinaplos ang buhok ng bata. Sandali lang anak, sabi niya. Pilit ngumiti. Pabalik si Papa. Bumangon siya at sa huling pagkakataon bago siya isakay sa sakyan, tumingin siya kay Emilia. Hindi iyon tingin ng isang lalaking nahuli lang, kundi tingin ng isang lalaking parang humihingi ng tawad at parang may alam na mas malala ang susunod. Pag-alis ng sasakyan, naiwan silang dalawa ni Lorena sa gitna ng ulan. At doon, dahan-dahang nagbago ang mukha ni Lorena. Mula sa takot, naging matalim. Parang natanggal ang maskara. Emilia, mahinang sabi nito, huwag kang magpakabida kasi sa dulo, ako ang pipiliin niya. Natahimik si Emilia. Hindi ko kailangan magpakabida, sagot niya. Pinipigilan ng panginig, asawa ako. Ngumisi si Lorena, asawa ka sa papel, bulong nito. Pero ako ang may hawak ng buhay niya. Nanlaki ang mata ni Emilia. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Lorena, halos itikit ang labi sa tenga ni Emilia. Alam mo ba kung bakit siya nagpakasal sa'yo? Pabulong nitong tanong. Hindi sumagot si Emilia. Kasi kailangan niya ng malinis na pangalan. Ngumiti ito ng malamig at ikaw ang pinakamagandang cover. Parang lumubog sa lupa sa ilalim ng paa ni Emilia. Hindi siya asawa. Kinuha siyang panangga. At habang umiyak ang langit, naramdaman ni Emilia na ang laban na ito hindi lang tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa isang mas malaking kasalanan na nakaipit sa pagitan ng uniforme, kabit, at isang batang hindi dapat umiiral sa lihim. Hindi nakatulog si Emilia buong gabi. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang 2 taong gulang niyang anak na si Mateo. Walang kamalay-malay sa unos at dumaan sa pamilya nila. Habang pinagmamasdan niya ang inosenteng mukha ng anak, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Lorena. Ikaw ang pinakamagandang cover. Cover, panangga, ginamit. Para saan? 2:00 ng madaling araw nang tumunog ang telepono niya. Unknown number. Saglit siyang nagdalawang isip bago sinagot. Hello? Ma'am Emilia? Isang formal na boses ng babae ang sumagot. Ito si Agent Castillo mula sa Internal Affairs. Nasa presinto ang asawa ninyo. Nanikip ang dibdib niya. Ano na po ang nangyari? May sapat kaming ebidensya para pansamantalang masuspinde si Officer Ramirez habang iniimbestigahan ang kaso. Pero may gusto siyang sabihin sa inyo. Nanlamig ang palad ni Emilia. Gusto niya kayo makausap. Personal. Maaga siyang dumating sa presinto kinabukasan. Iba ang pakiramdam na pagpasok niya roon. Dati, taas noo siyang pumapasok bilang asawa ng isang pulis. Ngayon, parang bawat tingin ng tao ay may kasamang bulungan. Siya ba asawa? May kabit daw. May kaso pa. Tumagot sa balat niya ang hiya, pero hindi siya uurong. Dinala siya sa isang maliit na interrogation room at doon niya nakita si Manuel. Hindi naka-uniforme, wala ang dating tindig, gustot ang buhok, namumugto ang mata. Emilia, mahina niyang tawag. Umupo siya sa harap nito. Malayo ang pagitan nila sa mesa. Sabihin mo sa akin totoo. Malamig niyang sabi. Ano ang tinutukay ni Lorena kagabi? Bakit ako naging cover? Tahimik si Manuel hanggang sa bumuntong hininga ito ng malalim. Hindi kita pinakasalan dahil lang sa mahal kita. Parang may kumalabit sa puso ni Emilia. Masakit. Pero hindi pa yun ang pinakamasakit. May kaso ako noon. Patuloy ni Manuel. Hindi pa ako regular. May incident sa operasyon, may suspect na nasaktan, malaki ang issue. Kung nalaman ng media na may anak ako sa labas at hindi ko pinanindigan, tapos may skandal pa, pwede ako matanggal. Nakatitig lang si Emilia. Kaya pinili mo akong pakasalan. Mapait niyang tanong. Hindi lang dahil doon. Mabilis na sagot ni Manuel. Mahal kita noon, mahal pa rin kita ngayon. Pero mas mahal mo ang sarili mong pangalan. Tumahimik si Manuel at doon niya nalaman na tama siya. Alam ba ni Lorena ang tungkol dito? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Manuel at ang katahimikan niyon ang naging sagot. Alam niya. Bulong ni Emilia. Tumangot si Manuel. Simula pa lang. Parang may piraso ng puso ni Emilia ang tuluyang nabasag. Ginamit niyo ako. Mahina niyang sabi. Pareho niyo akong ginamit. Hindi ganun kasimple. May mas simple pa ba sa kasinungalingan? Paglabas niya sa presinto, may naghihintay sa kanya. Si Lorena. Nakatayo sa tapat ng gate, parang sadya ang pagpunta. Kinamusta mo siya? Malamig nitong tanong. Hindi sumagot si Emilia.
Lumapit si Lorena, may kakaibang kumpiyansa sa mga mata. Alam mo na ba? O sisa nito. Alam ko na kung gaano kayo kagaling magsinungaling. Ngumiti si Lorena, hindi masaya, kundi parang may alam pang mas mabigat. Hindi ako nagreklamo sa internal affairs. Bigla nitong sabi. Natigilan si Emilia. Ano? Hindi ako ang nagpasimula ng investigasyon. Kasinungalingan na naman ba yan? Hindi. Umiling si Lorena. May mas malaking kalaban si Manuel kaysa sa akin. Naniningkit ang mata ni Emilia. Sino? Saglit na nag-utubili si Lorena bago nagsalita. Yung suspect sa lumang operasyon niya, hindi nasaktan lang. Namatay. Nang laki ang mata ni Emilia, hindi yun ang sinabi niya sa akin. Siyempre hindi. Sagot ni Lorena, may pamilya yung lalaking yun, may kapatid na abogado, at ngayon, naghahanap sila ng butas para pabagsakin si Manuel. Para lumamig ang hangin sa paligid. Kaya mo ba talaga siyang sirain? Tanong ni Lorena, titig na titig kay Emilia. Kung magbibigay ka ng statement laban sa kanya, tuluyan siyang matatanggal. Tingin mo hindi ko kaya? Nanginginig ang boses ni Emilia. Kung gagawin mo yan, mahinang sabi ni Lorena, pati anak mo, madadamay. Tumigil ang mundo ni Emilia. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Lorena. Kapag natanggal siya sa serbisyo, wala siyang sweldo, wala siyang proteksyon, at kapag napatunayan na may pagkakamali siya sa operasyon, pwede siyang mapakulong. Napahawak si Emilia sa dibdib. Makulong. Isipin mo yan. Patuloy ni Lorena. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na may ama na may kriminal? Parang hinampas ang puso ni Emilia. Galit siya, sugatan siya, pero ina siya. At alam niyang sa bawat desisyon niya, may batang masasaktan. Bakit mo siya pinagtatanggol? Tanong niya. Saglit na nawala ang tapang sa mukha ni Lorena. Mahal ko siya, bulong nito. Tahimik, isang mahaba at mabigat na katahimikan. At siya? Tanong ni Emilia. Mahal ka ba niya? Hindi agad nakasagot si Lorena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Emilia ang pagdududa sa mga mata nito at doon niya naintindihan. Hindi lang siya ang niloko, pareho silang ginamit, magkaiba lang ng paraan. Kinagabihan, may dumating na sulat sa bahay ni Emilia. Walang pangalan na nagpadala. Isang sobre, nanginginig ang kamay niya na buksan iyon. Sa loob, mga litrato, larawan ni Manuel sa isang madilim na eskinita. May kaharap na lalaki, may hawak na barel, at sa huling larawan, may taong nakahandusay sa lupa, may dugo. At sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe. Hindi pa tapos ang kasalanan niya, at ikaw ang susunod. Nang laki ang mata ni Emilia, hindi lang pala ito kwento ng pagtataksil, hindi lang ito kwento ng dalawang babae. Isa itong kwento ng krimen, at siya ngayon ang nasa gitna. Hindi agad nakahinga si Emilia matapos basahin ang nakasulat sa likod ng litrato. Hindi pa tapos ang kasalanan niya at ikaw ang susunod. Hindi yun isang simpleng pananakot, babala yun. Tumingin siya sa sala kung saan natutulog si Mateo sa maliit na playmat. Ang inosenteng mukha ng anak niya ang unang pumasok sa isip niya. Kung may kinalaman si Manuel sa pagkamatay ng isang tao, kung may naghihigante, pwedeng madamay ang bata. Dahan-dahan niyang tinipon ang mga litrato. Tinitigan niya ang isa. Ang malinaw na nakuha ni Manuel na may kaharap na lalaki tila nakikiusap. Sa susunod na larawan, may barel. Sa huli, isang katawan sa lupa. Hindi ito mukhang aksidente. Para may kulang sa kwento. Tumunog ang telepono niya. Muntik na niyang mabitawan ang mga litrato sa gulat. Unknown number ulit. Saglit siyang nag-alinlangan pero sinagot din. Hello? Tahimik sa kabilang linya hanggang sa may marinig siyang mababang boses ng lalaki. Natanggap mo na? Nanlamig ang likod ni Emilia. Sino ka? Huwag ka na magpanggap na wala kang alam. Alam mo hindi malinis ang asawa mo. Kaya mo ako tinatakot? Hindi kita tinatakot. Binibigyan kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Ilayo mo ang sarili mo sa kanya dahil kapag bumagsak siya, babagsak lahat ng nasa paligid niya. Napahigpit ang hawak ni Emilia sa telepono. Kung may problema ka sa kanya, siya ang kusapin mo. Huwag mo kaming idamay. Mahinang tawa ang sumagot. Akala mo ba siya lang ang may kasalanan? Naputol ang tawag, tahimik ang bahay, pero parang may bumigat sa hangin. Kinabukasan, di na nakapagpigil si Emilia. Dinalan niya ang mga litrato sa presinto, hindi para ipagtanggol si Manuel, kundi para malaman ang buong katotohanan. Si Agent Castillo ang sumalubong sa kanya. Ma'am Emilia, may kailangan ba kayo?
Tahimik niyang inilapag ang sobre sa mesa. Nakuha ko ito kagabi. Binuksan niyo ng agent. Isa-isang tiningnan ang mga litrato. Nagbago ang ekspresyon nito. Saan niyo ito nakuha? May nagpadala, may tumawag din. Tahimik na nag-isip si Castillo. Ma'am, hindi ito bahagi ng opisyal na ebidensya namin. Napakunot ang noon ni Emilia. Ibig sabihin, may ibang taong may hawak ng impormasyon na hindi pa namin alam. Parang mas lalong gumulong lahat. Hindi ba't may namatay sa operasyon niya? Diretsahang tanong ni Emilia. Sandaling natahimik ang agent bago sumagot. May namatay, pero ang report, self-defense. Totoo ba? Hindi agad sumagot si Castillo. At kung hindi, mahinang tanong nito. Napatingin si Emilia sa sahig. Kung hindi self-defense, kung may nangyaring mali, hindi lang pala ito simpleng kabit at kasal. May dugo sa pagitan nila. Habang palabas si Emilia ng presinto, may sumunod sa kanya. Isang lalaking nasa mid-30s, maayos ang bihis, may matalim na tingin. Mrs. Ramirez. Luminto siya. Sino ka? Adrian Salazar, abogado. Tumigil ang mundo niya sandali. Anong kailangan mo sa akin? Ako ang kapatid ng lalaking namatay sa operasyon ng asawa mo. Para may sumuntok sa dibdib niya. Hindi ko alam, hindi mo kasalanan. Mabilis na sabi ng lalaki, pero kailangan mong malaman na totoo. Tumahimik siya. Ang kapatid ko, si Marco, hindi armado noong gabing iyon. Diretsong nitong sabi, may witness, pero natakot magsalita dahil pulis ang kalaban. Nanlaki ang mata ni Emilia. May ebidensya ka? May kulang pa, pero malapit na. At bakit ako ang nilalapitan mo? Tingin mo ba pipiliin ka ni Manuel kapag nagsimula ang lumabas lahat? Parang bumalik sa tenga niya ang sinabi ni Lorena. Ako ang may hawak ng buhay niya. Hindi ako kalaban mo. Mahinang sabi ni Adrian, pero kung mananatili ka sa tabi niya, baka madamay ka. Gusto mo ba akong gamitin laban sa asawa ko? Malamig niyang tanong. Hindi. Gusto kong gamitin katotohanan. Tahimik, matagal. Kung may alam ka, dagdag ni Adrian, ngayon ang tamang oras para magsalita. Kinagabihan, may kumatok sa bahay ni Emilia. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Nang buksan niya, si Manuel ang nasa harap niya. Mukhang pagod, mas payat, mas mabigat ang mga mata. Nakapiyansa ako. Sabi nito, hindi siya ngumiti, hindi siya nagalit. Tinitigan lang niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Totoo ba? Tanong niya agad. Ano? Hindi armado ang lalaking napatay mo? Tahimik si Manuel. Isang segundo, dalawa. Hanggang sa ibinaba nito ang tingin, hindi siya armado. Parang gumuhang loob ni Emilia. Bakit? May utos, mahina nitong sagot. Kanino? Mas tumahimik si Manuel. At doon niya naintindihan, may mas malaki pa palang tao sa likod nito. Hindi lang ito personal na kasalanan. May sistema, may proteksyon, may mga taong kaya magpaikot ng batas. At ikaw? Nanginginig ang buwas ni Emilia. Kasali ka? Nag-angat ang tingin si Manuel. At kung sabihin kong oo, para may bahagi ng puso ni Emilia ang tuluyang namatay. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya sumisigaw, malamig na lang. At kung sabihin kong ginawa ko para sa promotion, dugtong ni Manuel. Tumahimik ang gabi. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang lalaking minahal niya, kundi isang estrangherong handang pumatay para sa ambisyon. At sa likod ng mga kasinungalingan, kabit at dugo, nararamdaman niyang may darating pang mas mabigat. Dahil ngayon, alam na niya ang totoo. At kapag alam mo na ang totoo, hindi ka naligtas. Hindi na makatulog si Emilia matapos sa pag-amin ni Manuel. Hindi siya armado. Paulit-ulit na umuugong yun sa isip niya. Hindi lang pala pagtataksil ang problema niya. Ang asawa niya, isang pulis na pumatay para sa ambisyon. At mas masakit pa ron, ginawa niya yun na may buong kamalayan. Sa kabilang kwarto, marahang umihilig si Mateo. Pinagmasdan niya ang anak habang mahigpit ang yakap sa unan. Hindi kita hayaang madamay, bulong niya. Pero paano kung ama ng anak niya ay may bahay ng dugo? Di na naghintay si Emilia ng umaga, 10:00 ng gabi na magmaneho siya patungo sa apartment ni Lorena. Hindi na siya nagtanong kung tama ba ang ginagawa niya. Kailangan niya ng sagot. Malakas ang katok niya sa pinto. Bumukas si iyon matapos ang ilang segundo. Si Lorena ang sumilip. Na makita si Emilia, hindi ito nagulat. Parang inaasahan na. Alam ko na pupunta ka. Mahinang sabi ng Lorena. Alam mo, malamig na tanong ni Emilia. Tumabi si Lorena, pumasok ka. Tahimik ang loob ng apartment, tulog na ang bata. Umupo si Emilia sa sofa, diretsyong likod,
Matalim ang titig. Hindi armado ang lalaking pinatay niya. Diretsahan niyang sinabi. Hindi na nagpanggap si Lorena. Alam ko. Parang sinampal si Emilia. Gaano katagal mo nang alam? Simula pa lang. Simula pa lang? Nanginginig ang boses niya. Tumango si Lorena. Hindi aksidente nangyari noong gabing yun. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Emilia. May nag-utos sa kanya. Dagdag ni Lorena. Sino? Tahimik sandali si Lorena. Hindi mo pa ba nahalata? Mahinang tanong nito. Napakunot ang noon ni Emilia. Promotion. Sagot ni Lorena. May kapalit ang promotion niya. May mga taong kailangang manahimik. Nanlaki ang mata ni Emilia. Drug syndicate? Hindi lang droga. Sagot ni Lorena. May mas malaki pa. Para may pader na unti-unting nabubuo sa harap ni Emilia. Bakit hindi mo siya iniwan kung alam mo? Tanong niya. Doon nagbago ang mukha ni Lorena. Hindi na matapang, hindi na mayabang, kundi pagod. Akala mo ba madali? Mahinang sagot nito. Akala mo ba hindi ko rin siya kinestyon? Pero may anak ako. May anak din ako. Putol ni Emilia. Pero hindi mo pa naranasan ang buhay ng walang proteksyon. Sagot ni Lorena. Alam mo ba kung ano ang kayang gawin ng mga taong yon? Natahimik si Emilia. Manuel ang nagprotekta sa amin. Dagdag ni Lorena. At kapalit nun, ikaw. Parang pamigat ang hangin. Ginawa niya akong panangga. Bulong ni Emilia. Oo. Isang simpleng sagot, isang simpleng pag-amin, pero sapat parang tuluyang masira ang huling himla ng pagtitiwala niya. May kinalaman ka ba sa reklamo sa Internal Affairs? Biglang tanong ni Emilia. Diretsyong sagot ni Lorena. Hindi. Sigurado ka? Kung gusto ko siyang pabagsakin, matagal ko nang ginawa. Pero may ebidensya ka. Hindi agad sumagot si Lorena. Nanlaki ang mata ni Emilia. May hawak kang ebidensya. Diin niya. Hindi lahat. Sagot ni Lorena. Pero may alam ako. Anong alam mo? Lumapit si Lorena. Mahina ang boses. May recording. Nanlamig ang dugo ni Emilia. Anong recording? Pag-uusap nila ng superior niya noong gabing iyon. Parang huminto ang tibok ng puso niya. Nasaan? Ligtas? Bakit hindi mo sinuko? Doon tumingala si Lorena. At ipahamak ang ama ng anak ko? Tahimik. Masalumuot ang kasitwasyon. Pareho silang nasaktan, pareho silang ginamit, pero pareho rin silang nakatali kay Manuel sa magkaibang dahilan. Biglang tumunog ang telepono ni Lorena. Napatingin silang dalawa sa screen. Unknown number. Pareho silang nagtinginan. Sinagot ni Lorena. Hello? Tahimik. Hanggang sa may marinig na boses, isang pamilyar na boses. Si Adrian Salazar. Nasa tabi mo ba siya? Tanong ng abogado. Namutla si Lorena. Anong kailangan mo? Malamig nitong sagot. Sabihin mo kay Emilia na tigilan na niya ang pag-iimbestiga. Nanlaki ang mata ni Emilia. Bakit? Sigaw niya mula sa tabi. Narinig yun ni Adrian. Dahil kapag lumabas ang buong recording, mahinang sabi nito, hindi lang si Manuel ang babagsak. Para may bombang sumabog sa bigitan nila. Ano ibig mo sabihin? Tanong ni Emilia. Tahimik sandali. May pangalan sa recording. Sagot ni Adrian. At hindi yun maliit na tao. Napahawak si Emilia sa dibdib. Gaano kalaki? Senador. Tumigil ang mundo. Hindi siya basta pulis, dagdag ni Adrian. May protection siya mula sa itaas. At kung gagalawin niyo ang recording, hindi lang trabaho ang mawawala. Napatingin si Emilia kay Lorena. Ngayon, malinaw na. Hindi lang ito kwento ng pagtataksil. Isa itong laban sa sistema. Bakit mo kami tinatawagan? Tanong ni Emilia. Dahil may plano ako. Sagot ni Adrian. At kailangan ko kayo. Para saan? Malamig na tanong ni Lorena. Para papagsakin silang lahat. Tahimik ang dalawa. Isang desisyon na maaaring magbago ng buhay nila kung lalaban sila. Delikado kung tatahimik sila habang buhay sila magiging bihag ng kasinungalingan. Pag-isipan nyo. Huling sabi ni Adrian bago naputol ang tawag. Nagkatinginan sina Emilia at Lorena. Wala nang yabang. Wala nang insulto. Sa unang pagkakataon, magkakampi ang sakit nila. Kapag ginawa natin to, bulong ni Emilia, walang atrasan. Alam ko. Sagot ng Lorena. Sa labas, umiihip ang lamig na hangin. At sa unang pagkakataon, mula nang mabunyag ang lahat, di na lang silang dalawang babaeng niloko. Dalawang ina sila na maaaring magdesisyon ibagsak ang lalaking pareho nilang minahal. Hindi madaling pagkatiwalaan ng isang lalaki na kapatid ng taong napatay ng sariling asawa mo. Pero wala nang mas madaling sitwasyon sa buhay ni Emilia.
Kinabukasan, nakita sila ni Lorena at Adrian Salazar sa isang maliit at tahimik na cafe sa labas ng lungsod. Hindi sa sentro, hindi sa mataang lugar. Lugar kung saan mas kaunti ang mata, mas kaunti ang tenga, tahimik ang simula. Si Adrian ang una nagsalita. Sigurado ba kayo? Tanong niya. Diretso nakatingin kay Emilia. Kapag binuksan natin to, hindi na kayo makababalik sa dating buhay niyo. Mapait na ngumiti si Emilia. Anong dating buhay? Sagot niya, yung kasinungalingan. Tahimik si Lorena sa tabi niya, maigpit ang hawak sa bag. Nasaan ang recording? Tanong ni Emilia. Hindi agad sumagot si Lorena. Bagkus, inilabas nito ang isang maliit na flash drive mula sa loob ng pitaka. Nanlamig ang hangin sa pagitan nila. Ito yun, sabi niya. Napatingin si Adrian sa flash drive na parang may hawak na granada. Sigurado ka na yan na ang original copy? Oo, sagot ni Lorena. Ako ang nag-record. Nanlaki ang mata ni Emilia. Ikaw? Tumango si Lorena. Noong gabing umuwi siya pagkatapos ng operasyon. Lasing, galit, hindi niya alam na nakarecord ang telepono ko. Tahimik ang cafe, pero parang umuugong ang paligid sa bigat ng sandali. Bakit mo ginawa? Tanong ni Emilia. Saglit na napayuko si Lorena. Kasi noon pa man, may kutob na ako. Hindi siya bumabalik na may konsensya. Bumabalik siyang mayabang. Para may kung anong sumaksak sa dibdib ni Emilia. Hindi niya kilala ang lalaking minahal niya. Hindi niya lubos ang nakilala. Binuksan ni Adrian ang laptop. Isinaksak ang flash drive. Sandaling nagloading ang file hanggang sa marinig nila ang boses ni Manuel. Malinaw, galit. Sinabi ko sa'yo, hindi siya armado. May isa pang boses, mas matanda, mas kontrolado. Hindi yan ang lalabas sa report. Tahimik ang tatlo habang pinapakinggan. Sir, may witness. Walang witness. Naiintindihan mo ba? Kung gusto mong maging permanenteng opisyal, gawin mo ang kailangan. Tahimik si Manuel sa recording. Hanggang sa narinig ang mahinang sagot. Opo. Para bumagsak ang mundo ni Emilia, hindi lang siya nadamay. Pinili ni Manuel ang kasalanan. Pinili niya ang utos. Pinili niya ang sarili. Natapos ang recording sa tunog ng pagbukas ng bote ng alak at mahinang pagmumura. Tahimik ang cafe. May pangalan ba? Tanong ni Emilia. Tumango si Adrian. Colonel Javier Montenegro. Nanlaki ang mata ni Emilia. Hindi ba? Oo, sagot ni Adrian. Malapit sa senador na sinasabi ko sa inyo. Parang mas lalong naging mapanganib ang lahat. Kung ilalabas natin to, sabi ni Adrian, hindi lang si Manuel ang masisira. Babagsak ang chain of command. Tahimik si Lorena. Kapag bumagsak sila, mahina niyang sabi, wala na magpuprotekta sa amin. Napatingin si Emilia sa kanya. Hindi ba't wala na rin naman nagpuprotekta sa atin ngayon? Biglang tumunog ang telepono ni Emilia. Nang laki ang mata niya nang makita ang pangalan. Manuel. Saglit niyang nagutubili bago sinagot. Nasaan ka? Agad na tanong ni Manuel. Mahalaga ba? Emilia, wag mong gawin. Nanlamig ang dugo niya. Anong wag kong gawin? Tahimik, sandali si Manuel. Hanggang sa marinig niya ang bigat na paghinga nito. Alam ko na may hawak kayong recording. Parang may yelong bumuho sa likod niya. Nagkatinginan sina Emilia at Lorena. Paano niya nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Tanong ni Emilia. Hindi importante. Garalgal ang boss ni Manuel, pero makinig ka sa akin. Mas malaki ito sa akin, hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin. Mas malaki? Mapait na sagot ni Emilia. May mas malaki pa ba sa pagpatay? Ginawa ko para sa inyo. Sigaw ni Manuel sa kabilang linya. Tumahimik ang cafe. Para sa amin? Nanginig ang boss ni Emilia. Para sa akin? Ginawa mo panangga? O para kay Lorena na ginawa mong lihim? Tahimik si Manuel. Hanggang sa marinig niyang mahinang sagot. Para sa anak natin. Para may pumutok sa loob ni Emilia. Kung para sa anak mo, sabi niya, dapat tinuruan mo siyang maging mabuting tao. Hindi mamuhay sa kasinungalingan. Tahimik. Emilia. Mahina at halos pabulong na sabi ni Manuel. Kung ilalabas niyo yan, may masasaktan. Nasaktan na kami. Malamig niyang sagot. At pinutol niya ang tawag. Maya-maya, napansin ni Adrian na isang sasakyan nakaparada sa kabilang kalsada. Itim. Tila matagal nang nakabantay. Hindi tayo nag-iisa. Bulong niya. Nanlamig ang likod ni Emilia. Sigurado ka? Kanina pa yan. Biglang tumayo si Lorena. Umalis na tayo. Pero huli na. May bumaba mula sa sasakyan. Isang lalaki nakabarong. May 2 bodyguard sa likod. Diretsong tumingin sa kanila at ngumiti. Hindi yun ngiti ng magalang na opisyal, kundi ngiti
ng taong sanay manakot. Lumapit ito sa mesa nila. "Magandang hapon," sabi ng lalaki. "Mukhang may pinag-uusapan kayong hindi dapat." Napatingin si Adrian. "Kayo si Colonel Montenegro." Tumango ang lalaki. "At kayo ang abogado ng kapatid ng namatay." Tahimik, mabigat. "Magkano?" tanong ng Colonel, diretso kay Lorena. Nanlaki ang mata ni Emilia. "Ano?" Singhal niya. "Magkano ang gusto niyo para mawala ang recording?" Para nag-init ang dugo ni Emilia. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi na. Hindi ito mabibili. Malamig niyang sagot. Ngumiti ang Colonel. "Lahat may presyo." Lumapit ito ng kaunti. "At kung wala, may kapalit." Napatingin ito kay Emilia. "At karaniwan, pamilya ang nagiging bayad." Nanigas si Emilia. Hindi na ito basta banta. Isa itong babala. At ngayon, nasa pagitan siya ng katotohanan at kaligtasan ng anak niya. Nanigas ang buong katawan ni Emilia sa sinabi ni Colonel Montenegro. Karaniwan, pamilya ang nagiging bayad. Hindi yun basta pananakot. Iyon ay paalala kung gaano sila kaliit kumpara sa sistemang ginagalawan ng mga taong ito. Tahimik ang cafe. Wala ni isang customer ang tila gustong makialam. Ang dalawang bodyguard sa likod ng Colonel ay parang mga aninong handang kumilos anumang oras. "Hindi kami interesado sa pera," matatag na sabi ni Adrian. Ngumiti ang Colonel. "Hindi naman kayong kausap ko." Diretso ang tingin nito kay Lorena. "Single mother ka. May 5 taong gulang na anak. Mahirap ang buhay ngayon." Napahigpit ang hawak ni Lorena sa bag niya. "Hindi ko ibebenta katotohanan." Nanginginig pero matapang sagot niya. "Katotohanan?" Mahina ngunit mapang-uyam na ulit ng Colonel. "Ang katotohanan ay kung ano ang lalabas sa report." Tahimik si Emilia pero kumukulo ang dugo niya. "Umalis na tayo," bulong niya. Pero bago pa sila makatayo, muling nagsalita ang Colonel. "Bibigyan ko kayo ng 1 araw," sabi nito. 1 araw para mag-isip. Kapag wala akong natanggap na tawag, hindi na ako ang gagalaw. At dahan-dahan itong tumalikod. Iniwan silang tatlo na parang binuhusan ng malamig na tubig. Paglabas sila ng cafe, mabilis ang paghinga ni Lorena. "Hindi ko kaya to," bulong niya. "May anak ako. May anak din ako." Sagot ni Emilia, pero hindi nagalit ang tono niya. Takot na rin. "Kung ilalabas natin ang recording," sabi ni Adrian, "pwede natin diretsuhin sa media. May kakilala ako." "Mas lalo lang tayo malalagay sa panganib," sagot ni Lorena. Tahimik si Emilia. Sa isip niya, paulit-ulit ang imahe ni Mateo. Ang inosenteng muka, ang maliit na kamay na umahawak sa kanya tuwing natatakot. Hindi niya kayang isugal yun, pero hindi rin niya kayang mabuhay sa kasinungalingan. Kinagabihan, pag-uwi niya sa bahay, may kakaiba siyang napansin. Bukas ng ilaw sa sala. Hindi niya yun iniwang bukas. Dahan-dahan siyang pumasok. "Atay," bulong niya. Walang sumagot, pero sa mesa, may isang kahon. Nanginginig ang kamay niya habang lumalapit. Binuksan niya. Sa loob, isang maliit na pulang kotse, laruan ni Mateo. Pero may nakadikit na papel, 1 araw. Nang mutla si Emilia, naupo-upo siya sa sahig. Hindi na ito laro. Hindi na ito pananakot lang. May taong nakapasok sa bahay niya. May taong kayang lumapit sa anak niya. Tumunog ang telepono niya. Si Manuel. Saglit siyang nagdalawang isip, pero sinagot niya. "Anong ginawa mo?" Agad niyang sigaw. "Ano?" Nagugulang sagot ni Manuel. "May pumasok sa bahay ko." Tahimik sa kabilang linya, hanggang sa marinig niya ang mahinang mura. "Sinabi ko sa'yo." Karalgal na sabi ni Manuel, "Hindi mo sila kilala. Bakit mo kami dinamay?" Umiyak na sigaw ni Emilia. "Kung alam mong ganito sila. Akala ko makokontrol ko." Sagot ni Manuel, "Akala ko kapag sinunod ko sila magigiligtas tayo." "Ligtas?" Mapait niyang ulit. "Tingnan mo kung gaano tayo kaligtas ngayon." Tahimik si Manuel. Hanggang sa marinig niya ang mahinang paghinga nito. "Emilia, bitawan mo na to. Hindi pwede. Kung mahal mo ang anak natin, kung mahal mo ang anak mo," putol niya, "dapat hindi ka pumatay." Tahimik, mahabang katahimikan, hanggang sa biglang nagsalta si Manuel. "May hindi ka pa alam." Nanlaki ang mata ni Emilia. "Ano na naman?" "Hindi ako ang unang pinapili." Nanlaki ang mata niya. "Anong ibig mong sabihin?" Bagong operasyon, may nakidnap. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. "Sino?" Tahimik sandali si Manuel. Hanggang sa ibinulong niya ang sagot. "Si Lorena." Parang bumaliktad ang mundo. Agad niyang tinawagan si Lorena. Sinagot ito ng 3 ring. "Ano?" Kabado ang tono nito.
Sinabi ni Manuel na kinidnap ka bago ang operasyon. Tahimik. Napakahabang katahimikan. Lorena. Mariin niyang sabi. Totoo ba? Narinig niya ang mahinang paghinga sa kabilang linya. Hanggang sa marinig niya ang sagot. Oo. Parang may yelong bumuhos sa ulo ni Emilia. Bakit hindi mo sinabi? Kasi ako ang dahilan kung bakit siya pumatay. Tumigil ang mundo. Hinuli nila ako. Nanginginig na sabi ni Lorena. 2 araw akong nakakulong. Sinabi nilang kung hindi niya susundin ang utos, hindi na ako makakabalik sa anak ko. Napaupo si Emilia sa sofa. Parang unti-unting nag-iibang larawan sa isip niya. Alam ba ni Adrian? Tanong niya. Hindi. Sigurado ka? Tahimik si Lorena. Hanggang sa marinig niya ang mahinang sagot, hindi ko alam. Ilang minuto ang lumipas bago tumunog ang telepono ni Emilia ulit. Si Adrian. May problema. Agad nitong sabi. Ano na naman? May nag-leak na impormasyon. Nanlaki ang mata ni Emilia. Sino? May anonymous email na nagpinadala sa media. May kopya na recording. Nanlaki ang mata niya. Imposible. Hindi. Sagot ni Adrian. May iba pang copy. Tahimik si Emilia. Kanino? Tanong niya. May mabigat na hininga sa kabilang linya. Atay. Mahinang sabi ni Adrian. Ano? Sa timestamp ng file, may isa pang device na nag-record. Nanlaki ang mata ni Emilia. Hindi lang si Lorena ang nag-record. May iba pa. Kanino galing ang email? Tanong niya. Tahimik sandali si Adrian hanggang sa ibinulong niya ang pangalan. Kay Manuel mismo. Para may sumabog sa dibdib ni Emilia. Si Manuel? Siya ang nag-leak? Bakit? At kung siya, ano ang plano niya? Hindi agad nagsalita si Emilia matapos marinig ang sinabi ni Adrian. Si Manuel mismo ang nag-leak. Para hindi magkatugma. Ang lalaking takot at takot kanina, ang lalaking nagsabing bitawan na nila ang recording, bakit siya mismo magpapasabog nito? Sigurado ka ba? Nanginginig na tanong ni Emilia sa telepono. Na-trace ang IP address sa lumang apartment niya. Sagot ni Adrian. Ginamit ang personal niyang laptop. Nanlamig ang dugo niya. Hindi ito aksidente. Pinag-isipan, planado. Atay, may mas malalim dito. Dagdag ni Adrian. Kung siya ang nag-leak, ibig sabihin, may dahilan siya. Pagkababa ng tawag, agad siyang nagmaneho papunta sa presinto kung saan pansamantalang nakadistino si Manuel habang iniimbestigahan. Hindi na siya natatakot, hindi na siya umiiyak. Gusto niya ng sagot. Sa loob ng maliit na opisina, tahimik na nakaupo si Manuel. Pagpasok ni Emilia, agad itong tumayo. Bakit mo ginawa? Walang paligoy-ligoy niyang tanong. Di na ito nagkunwari, ano na ang alam mo? Mahinang sagot nito na ikaw ang nag-leak ng recording. Tahimik, hanggang sa marahang tumango si Manuel. Oo, para may pumutok sa loob ni May Emilia. Baliw ka ba? Sigaw niya. Alam mong kaya nilang pumatay. Alam ko, sagot niya. Bakit? Huminga na malalim si Manuel dahil hindi na ako makakatulog. Tahimik. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. 2 taon kong dala. Dagdag ni Manuel. Akala ko kaya kong lunukin. Akala ko kaya kong ipikit ang mata. Pero bawat tingin ko sa anak natin, nakikita ko ang mukha ng lalaki na patay ko. Mapahigpit ang hawak ni Emilia sa bag niya. Hindi ba't ginawa mo yun para sa promotion? Malamig niyang tanong. Tumango si Manuel. Oo, sa simula. Sa simula. Pero nung kidnap si Lorena, wala na akong pagpipilian. Naningkit ang mata ni Emilia. Sinabi niyang kidnap siya bagong operasyon. Oo, sinagot ni Manuel. Hindi ko alam kung sino talaga ang nag-utos. Ang sabi nila, may kailangang manahimik. At kung hindi ko susundin, hindi ko na makikita si Lorena ng buhay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Emilia. Dahil ginagamit ka nila bilang shield. Balik nito, kung alam mong may gulo, mas talo ka malalagay sa panganib. Tahimik ang silid. Akala ko kaya kong kontrolin. Dagdag ni Manuel. Pero hindi ko kaya. Bakit mo nilabas sa recording ngayon? Tanong niya. Saglit na tumingin si Manuel sa bintana. Dahil kapag ako lang ang unang bumagsak, natatapos lang sa akin. Anong ibig sabihin? Kapag lumabas sa media, hindi na nila kayang ikubli. Hindi na nila kayang itago ang chain of command. Nanlaki ang mata ni Emilia. Ibig mong sabihin, sinadya mong ibagsak silang lahat? Tumango si Manuel. Mawawala man ako, mahina niyang sabi. Mas mabuting nang may katapusan. Parang bumigat ang dibdib ni Emilia. Hindi mo ako pinili, bulong niya. Tahimik si Manuel. Hanggang sa marinig niya ang sagot, hindi ko kayang pumili. Kinagabihan, sumabog ang balita.
Isang anonymous whistleblower ang nagpadala ng audio recording na nag-uugnay sa isang colonel at sa isang senador sa extrajudicial killing. Trending sa social media, pinag-uusapan sa TV, nagkakagulo ang presinto, at sa gitna ng lahat, si Manuel ang nasa sentro. Pero hindi pa doon natapos. Habang nakatutok si Emilia sa balita, may breaking news. Colonel Montenegro found dead in his residence, apparent suicide. Naglaki ang mata ni Emilia. Suicide? Hindi siya naniwala. Hindi ganun kabilis. Hindi ganun kadali. Tumunog ang telepono niya. Si Adrian. Hindi ito suicide. Agad itong sinabi. Alam ko, may naglilinis. Nalamig ang balat ni Emilia. Anong ibig mong sabihin? Kapag malaki ang issue, may kailangan mawala. Tahimik siya. Hanggang sa marinig niya ang sumunod na balita sa TV. Police Officer Manuel Ramirez, missing from temporary holding facility. Nalaglag ang remote sa kamay ni Emilia. Missing, hindi suspended, hindi detained. Missing. Tumunog muli ang telepono niya. Unknown number. Dahan-dahan niyang sinagot. Sa kabilang linya, mabigat na paghinga. Hanggang sa marinig niya ang boses. Emilia. Si Manuel. Nasaan ka? Halos pabulong niyang tanong. Wala na akong oras. Sagot niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako tumakas. Bakit ka missing? Dahil may naghahanap sa akin. Nanlamig ang dugo niya. Sino? Tahimik sandali. Hanggang sa ibinulong niyang sagot. Yung mas mataas pa sa senador. Parang huminto ang mundo. Emilia. Mahina niyang dagdag. Kung may mangyari sa akin, halagaan mo mga bata. Para may kutsyulyong pumasok sa puso niya. Manuel. Pero naputol ang linya. Tahimik ang gabi. Tahimik ang bahay. Pero sa loob ni Emilia, may bagyong hindi na mapipigil. Hindi lang pala ito kwento ng pagtataksil. Isa itong digmaan sa loob ng sistema. At ngayon, ang asawa niyang hindi niya mapapatawad. Posibleng hindi na niya makita. Hindi mapakali si Emilia. Paulit-ulit niyang tinatawagan ng numero ni Manuel pero hindi na ito sumasagot. Sa TV, paulit-ulit ng balita. Police Officer Manuel Ramirez considered missing. Possible suspect in internal leak scandal. Suspect. Hindi whistleblower. Hindi witness. Suspect. Parang unting-unting binabaliktad ang kwento. Nililinis nila. Bulong ni Emilia sa sarili. Tumunog ang telepono niya. Si Adrian. May CCTV footage, agad nitong sinabi. Lumabas siya sa holding facility ng kusa. Ng kusa? Nang laki ang mata ni Emilia, ibig mong sabihin tumakas siya. Hindi malinaw, pero walang forced entry. Para may nagbukas ng pinto para sa kanya. Nanlamig ang likod ni Emilia. Inside job. Pulong niya. Posible, sagot ni Adrian. At mas masama, may warrant na laban sa kanya ngayon. Obstruction of justice. Hindi siya tumakas. Mariin niyang sabi, may umahabol sa kanya. Tahimik sandali si Adrian. May impormasyon ako. Dagdag nito, may nakitang sasakyan sa labas ng facility bago siya mawala. Anong klaseng sasakyan? Itim na van, walang plate number. Parang bumalik sa isip ni Emilia ang sasakyan sa cafe. Ang parehong anino, habang iniisip niya ang susunod na hakbang, may nag-text sa kanya. Unknown number, isang address lang, at isang mensahe. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka mag-isa. Nanginginig ang kamay niya. Trap ba ito o pagkakataon? Tinawagan niya si Adrian. Huwag kang pupunta mag-isa. Agad nitong sabi. Kung hindi ako pupunta, baka patay na siya. Emilia, delikado ito. Tahimik siyang sandali. 2 taon niya ako niloko. Mahina niyang sabi. Pero hindi ko kayang hayaang mamatay siya nang hindi ko nalalaman ng totoo. Madilim ang lugar na nakalagay sa address. Isang abandonadong warehouse sa gilid ng lungsod. Tahimik, walang ilaw maliban sa nag-iisang bombilyang kumikislap sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Atay, mahina niyang tawag. Emilia, napalingon siya. Sa sulok nakaupo si Manuel. May dugo sa gilid ng noo. May pasa sa braso. Diyos ko. Napalapit siya. Ano nangyari sa'yo? Sinubukan nila akong kunin. Sagot niya, pero nakatakas ako. Sino sila? Hindi ko alam ang pangalan, pero alam ko kung sino nag-utos. Tahimik. Sino? Tanong niya. Ang taong nagpakidnap kay Lorena. Nalaki ang mata ni Emilia. Hindi ba't ang colonel? Umiling si Manuel. Hindi siya ang utak. Kung hindi siya, ang senador. Para may sumabog sa ulo niya. Pero bakit? Dahil ang lalaki na patay ko. Huminga ng malalim si Manuel. Hindi lang basta suspect. Ano siya?
Dating tauhan ng senador, may hawak na ebidensya. Parang unti-unting nagkabit ang mga peraso. Kaya siya pinatahimik, bulong ni Emilia. Tumango si Manuel at para siguraduhin na susunod ako, kinidnap si Lorena. Tahimik. Mas komplikado kaysa sa inakala niya. Bakit hindi mo ako pinili? Bigla niyang tanong. Napatingin si Manuel sa kanya. Dahil noong panong yun, hindi pa kita mahal ng ganito. Para may kumalabit sa puso niya. Ganito? Ngayon lang ako natutong matakot mawala ka. Tahimik. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya. Biglang may narinig silang tunog ng makina sa labas. Pareho silang napatingin sa pintuan. Isang itim na van ang huminto. Nanlamig ang dugo ni Emilia. Sabi ko sa'yo, bulong ni Manuel, hinahanap nila ako. May bumukas na pinto ng warehouse. May mga yabag. 3, 4. Lumabas ka, Ramirez! Sigaw ng isang lalaki. Napahigpit ang hawak ni Emilia sa braso ni Manuel. Hindi kita iiwan, bulong niya. Kapag nahuli nila ako, papatayin nila ako. Sagot niya. Anong gagawin natin? Tahimik si Manuel hanggang sa may ibigay siyang maliit na USB kay Emilia. Backup copy. Sabi niya. Nang laki ang mata niya. May isa pa? Laging may backup. Bakit hindi mo sinabi? Dahil kung may mangyari sa akin, ikaw ang maglalabas. Para may malamig na kamay na humawak sa puso niya. Sa labas, papalapit ang mga yabag. Manuel! Sigaw ng lalaki. Huling pagkakataon mo na. Napatingin si Manuel kay Emilia. Umalis ka sa likod. Utos niya, anong gagawin mo? Ngumiti siya ng bahagya. Sa unang pagkakataon, hindi mayabang, hindi ambisyoso, kundi parang lalaking handang magsakripisyo. Sa wakas, bulong niya, pipili ako. At tumayo siya. Lumakad palabas ng anino. Iniwan si Emilia sa loob ng warehouse. Hawak ang backup copy. At ang desisyong maaaring magpapaksak sa mga taong nasa kapangyarihan. Sa labas, nanig niya ang suntukan, isang putok ng baril, isang sigaw, at pagkatapos, katahimikan. Hindi gumalaw si Emilia, hindi siya makahinga. Ang tunog ng putok ng baril ay parang paulit-ulit na sumasabog sa tenga niya. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan mas nakakatakot kaysa sigawan. Manuel, mahina niyang bulong, pero walang sumagot. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang USB. Ang maliit na bagay na yun ang maaaring magbago ng lahat o magpahamak sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng warehouse. Sa labas, madilim pa rin. Ang ilaw mula sa poste ay sapat lang para makita ang anino ng mga tao. May 2 lalaking nakahandusay sa lupa. At ilang metro mula roon, may isang katawan, nakahiga, hindi gumagalaw. Manuel! Sigaw ni Emilia. Tumakbo palabas. Lumuhod siya sa tabi nito. May dugo sa balikat, pero humihinga. Mabuti. Mahina nitong sabi, pilit ngumiti. Napaluha si Emilia. Paliw ka ba? Sigaw niya habang pinipilit pigilan ang pagdurugo gamit ang panyo. Akala mo ba, kaya mong labanan silang lahat? Hindi ko kailangan. Sagot niya ng mahina. Kailangan ko lang, maubutan ka. Sa malayo, narinig nila ang tunog ng paparating ng mga sirena. Pulis, pero kaibigan ba o kalaban? Umalis ka na, bulong ni Manuel. Kapag nakita ka nila dito, idadamay ka. Hinding-hindi, sagot niya. Pero alam niyang tama ito. Kung mahuli siyang kasama ni Manuel, maaari siyang ituring na kasabwat. Sa paglapit ng mga ilaw ng patrol car, napatingin si Manuel sa kanya. Piliin mo ang mga bata, bulong niya. At doon, sa unang pagkakataon, mula na magsimula ang lahat. Narinig ni Emilia ang tunay na paghingi ng tawad sa boses nito. Kinabukasan, sumabog ang balita. Police Officer Manuel Ramirez apprehended after alleged violent encounter to an unidentified man hospitalized. Ang footage mula sa warehouse ay kumalat, pero may kulang. Hindi pinakita ko sino ang unang nagpaputok. Hindi pinakita ang itim na van. Hindi pinakita ang mga lalaking may baril. Sa halip, ang headline, Liquor Officer Fights Back. Pinapalabas na si Manuel aggressor. Sa ospital, binabantayan siya ng 2 pulis. Hindi pinapayagang makalapit si Emilia. Pero may mensahe siyang natanggap. Galing kay Adrian. May kumilos na. May magtataksil. Nanlamig ang dugo niya. Sino? Agad niyang reply. Walang sagot. Habang nasa bahay siya, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Lorena, namumutla. Namamaga ang mata sa kakaiyak.
Nakita ko sa balita. Mahina nitong sabi. Buhay pa ba siya? Oo, sagot ni Emilia. Tahimik silang nagkatinginan. Dalawang babae, dalawang sagot ang puso. May gusto akong sabihin, biglang sabi ni Lorena. Ano? Saglit ito nag-atubili. Hanggang sa ibinaba ang tingin. Hindi lang ako ang may recording. Nanigas si Emilia. Anong ibig mong sabihin? Bago siya umalis kagabi, nanginig ang boses ni Lorena. May binigay siyang copy sa akin. Parang may pumutok sa dibdib ni Emilia. May copy ka? Oo. Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako. Natakot sa akin? Matalim na tanong ni Emilia. Umiling si Lorena. Natakot na. Baka ako ang maunang bumigay. Tahimik? Anong ibig mo sabihin? May tumulong luha sa mata ni Lorena. Tinawagan ako kagabi. Sino? Isang tao mula sa opisina ng senador. Nanlamig ang dugo ni Emilia. Anong sabi? Kung ibibigay ko ang copy, ililigtas nila si Manuel. Parang huminto ang tibok ng puso ni Emilia. At, mahinang tanong niya. Tahimik si Lorena, mahabang katahimikan, hanggang sa ibinulong nito ang sagot. Pinigay ko. Parang gumuho ang mundo. Ano? Paos na tanong ni Emilia. Akala ko yun ang makakatulong. Umiiyak na sabi ni Lorena. Akala ko kung isusuko ko ang copy, titigil sila. Hindi ka nag-iisip? Sigaw ni Emilia. Hindi mo ba nakita kung gaano sila kalupit? May anak ako. Sigaw pabalik ni Lorena. At may anak din ako. Nanginginig na sagot ni Emilia. Tahimik, pabigat. Pareho silang tama. Pareho silang mali. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Emilia. Si Adrian. Late na. Agad nitong sabi. Ano na naman? May press conference ng senador. Nalamig ang balat ni Emilia. Anong sasabihin niya? May ilalabas siyang edited audio. Para may kutsilong pumasok sa sikmura niya. Edited? Tatanggalin ang parte ng utos. Ilalabas na si Manuel lang ang nagdesisyon mag-isa. Tahimik. Kinamit nila ang copy ni Lorena. Napaupo si Emilia. Sa TV, nagsimula ang live broadcast. Ang senador, maayos. Ang barong, kalmado ang boses. Ang nasabing recording ay patunay na ang desisyon ay personal na ginawa ng officer. Putol ang bahagi ng utos. Putol ang pangalan ng colonel. Malinis ang mas mataas. Tumudugo ang mas mababa. Sa ospital, si Manuel ang nakalutang sa gitna ng galit ng publiko. Rogue officer, corrupt cop, self-serving killer. Napahawak si Emilia sa dibdib. Hindi pa tapos. Hindi pa ito ang dulo. Dahil sa huling bahagi ng press conference, may sinabi ang senador na lalong nagpalamig sa dugo niya. May testigo kami magpapatunay na matagal nang may problema sa pag-uugali ang Officer Ramirez, isang taong malapit sa kanya. Nanlaki ang mata ni Emilia. Testigo? Sino? Tumunog ang telepono niya. Isang mensahe galing kay Adrian. May affidavit na si Lorena. Para may bumagsak na sa mundo sa kanya. Dahan-dahan siya napatingin kay Lorena. Namumutla ito. Nagsumiti ka ng affidavit. Tahimik si Lorena. At doon niya nakita ang sagot sa mga mata nito. Hindi agad nagsalita si Emilia. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Tinitigan lang niya si Lorena. Parang unang beses niya itong nakita. Nagsumiti ka ng affidavit? Mahina pero matalim niyang tanong. Nanginginig ang labi ni Lorena. Oo. Pero isang simpleng salita lang iyon. Pero sapat para tuluyang mabasag ang natitirang pagkakaisa nila. Ano ang sinabi mo? Dagdag ni Emilia. Tahimik sandali si Lorena bago sumagot. Na matagal na may problema si Manuel sa pag-uugali. Na minsan siyang nagpakita ng agresyon. Na may mga gabi siyang umuuwi ng galit. Para may mabigat na kamay na dumagaan sa dibdib ni Emilia. Sinabi mo bang pinatay niya ang lalaking yun dahil sa ambisyon? Malamig niyang tanong. Hindi. Sinabi mo bang may utos mula sa taas? Umiling si Lorena. Bakit? Nanginginig na tanong ni Emilia. May luhang tumulo sa mata ni Lorena. Dahil sinabi nilang kapag binanggit ko ang pangalan ng senador, hindi na raw ligtas ang anak ko. Tahimik ang sala. Ang TV sa likod nila ay patuloy sa pag-ere ng balita. New witness strengthens case against Officer Ramirez. Testigo. Yun ang tawag kay Lorena ngayon. Ginamit ka nila. Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Emilia. Alam ko. Sagot ni Lorena. Pero pinili mo pa rin sila. Pinili ko ang anak ko. Sigaw ni Lorena. At doon nawala ang lakas ni Emilia para magalit. Pareho silang ina. Pareho silang natatakot. Pero ang pinili ni Lorena ay ang panig ng mga makapangyarihan.
Kinabukasan, dinala si Manuel sa korte para sa preliminary hearing. Pinayagan si Emilia na makita siya sandali bago ang pagdinig. Sa loob ng maliit na holding room, nakapose si Manuel. Mas payat, mas tahimik. Binigay niya affidavit. Diretsahang sabi ni Emilia. Hindi na nagulat si Manuel. Alam ko. Nanlaki ang mata niya. Alam mo? Tumango si Manuel. Tinawagan siya ng kampo ng senador bago pa man ang press conference. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil alam kong pipiliin niya ang anak niya. Tahimik. Galit ka ba? Tanong ni Emilia. Saglit nang ngumiti si Manuel. Huwag mo na siyang sisihin. Hindi ko siya sinisisi. Sagot niya. Nasasaktan lang ako. Nasasaktan din siya. Mahinang sabi ni Manuel. Tahimik silang dalawa hanggang sa marinig nila ang tawag ng guard. Time! Bago siya umalis, huminto si Emilia sa harap ni Manuel. Kung pipili ka ngayon, bulong niya, sino ang pipiliin mo? Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Hanggang sa marahan itong nagsalita. Hindi ko kayang iwan si Lorena. Para may kutsilyong pumasok sa dibdib ni Emilia. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil sa wakas, may malinaw na sagot. Dahil may anak kayo. Mahinang sabi niya, oo. Paano kami? Tanong niya. Napayo ko si Manuel. Hindi ko kayo kayang pagsabayin. Para natanggal ang huling tali sa pagitan nila. Wala nang ilusyon, wala nang pag-asa. Sa loob ng courtroom, isa-isang binasa ang mga paratang. Extrajudicial killing, obstruction of justice, illegal possession of an registered firearm. Habang binabasa ang affidavit ni Lorena, tahimik lang si Manuel. Hindi ito sumingit, hindi ito umapela, hindi nito itinanggi. Sa labas ng korte, dagsa ang media. Ang headline, Wife stands silent as mistress testifies. Napahawak si Emilia sa tiyan niya. Hindi siya umiiyak. Hindi na. Sa sandaling iyon, naintindihan niyang tapos na ang laban niya bilang asawa. Pero hindi pa tapos ang laban niya bilang ina. Paglipas ng ilang linggo, lumabas ang desisyon ng Administrative Board. Dismissed from service, tanggal sa katungkulan. Walang pension, walang benepisyo, isang iglap, nawala ang uniforme, nawala ang pangalan, nawala ang kapangyarihan. Pero hindi pa doon natapos. Naghahain ng civil case ang pamilyang lalaking napatay. At habang papalubog si Manuel sa kaso, may isa pang balitang sumabog. Sa ospital kung saan napagpapatingin si Lorena, may natuklasan. Isang maluguhang sakit, stage 3 cancer. Parang gumanti ang tadhana sa hindi inaasahang paraan. Isang gabi, dumating si Manuel sa bahay ni Emilia. Hindi na siya pulis. Wala nang uniforme. Wala nang tapang sa tindig. Pipiliin ko si Lorena. Diretso niyang sabi. Hindi na nasaktan si Emilia. Hindi na rin siya nagtanong. Alam ko. Sagot niya. May sakit siya. Narinig ko. Tahimik. Di ko kayang iwan siya ngayon. Tumango si Emilia. Hindi mo naman kami pinili noon pa. May nahon niyang sabi. Napayo ko si Manuel at si Mateo. Tanong niya. Anak ko siya. Sagot ni Emilia, ako magpapalaki sa kanya. Mahabang katahimikan hanggang sa tumalikod si Manuel. Sa unang pagkakataon, walang sigawan, walang drama. Isang tahimik na paghihiwalay. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan ni Emilia ang natutulog na si Mateo. Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi kita papayagan lumaki sa galit, bulong niya. Gagawin kitang masabuting tao kaysa sa ama mo. Sa labas, dahan-dahang umuulan, parang lilinis ang lahat. At habang si Manuel ay piniling samahan ng babaeng minahal niya sa gitna ng sakit, si Emilia naman, piniling magparaya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mas mahalagang siyang laban, ang kinabukasan ng anak niya. Tahimik ang bahay ni Emilia. Wala nang sigawan, wala nang takot sa itim na van, wala nang kumakatok sa gabi. Pero mas mabigat ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon ng kasal niya kay Manuel, wala na siyang hinihintay na pagbukas ng pinto. Wala na ring aasa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ibang klase naman ang katahimikan sa maliit na apartment in Lorena. Tahimik, pero puno ng pag-ubo, puno ng gamot, puno ng takot. Lumipas ng 3 buwan, tuluyan ang natanggal sa serbisyo si Manuel. Walang back pay, walang retirement, walang proteksyon. Ang dating pulis na may kapangyarihan, ngayon ay isa ng lalaki naghahanap ng kahit anong trabaho. Isang umaga, nakaupo siya sa labas ng construction site. Nakapila kasama ang ibang aplikante. Pinagpapawisan, nakayuko. Walang nakakaalam kung sino siya noon. At sa unang pagkakataon,
Naramdaman niya ang bigat ng pagiging ordinaryo. Next! Sigaw ng foreman. Lumapit si Manuel. Experience? Tanong ng lalaki. Dating pulis. Tumingin ng foreman sa kanya. Saglit. Tapos umiling. Hindi namin kailangan ng gulo dito. At tuluyang tumalikod. Hindi siya tinanggap. Isa na lang siya sa mga lalaking may mabigat na nakaraan. Sa apartment, mas lalong pumapayat si Lorena. Unti-unting nauubos ang buhok dahil sa chemotherapy. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang tinutulungan siya ni Manuel uminom ng gamot. Hindi mo kailangan mananatili. Mahina niyang sabi. Pinili kita, sagot ni Manuel. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may bakas ng pagod, may bakas ng panghihinayang. Namimiss mo sila? Tanong ni Lorena. Tahimik si Manuel. At ang katahimikang iyon ang naging sagot. Samantala, si Emilia, nagsimula ng bagong trabaho. Hindi mataas ang sahod, isang maliit na accounting assistant sa isang private clinic. Pero sapat para mabuhay sila ni Mateo. Tuwing gabi, habang tulog ang anak, nag-aaral siya online. May bagong pangarap, hindi para sa kanya, kundi para sa bata. Magiging doktor ka. Bulong niya, minsan habang pinagmamasan si Mateo. Hindi ka gagamit ng baril, gagamit ka ng kamay para magpagaling. Unti-unting nabubuo sa loob niya ang bagong direksyon ng buhay. Hindi na siya asawa, hindi na siya kabit sa kwento ng iba. Isa na siyang ina na may malinaw na layunin. Isang hapon, nagulat si Emilia nang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Manuel, payat, madungis ang polo. Wala nang bakas ng dating pulis, may dalang maliit na supot. Para kay Mateo, sabi niya. Hindi siya agad pinapasok ni Emilia. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Wala, gusto ko lang siyang makita. Tahimik. Pinagmasdan niya ang lalaking minsan niyang minahal. Wala na ang uniforme, wala na ang yabang. Isang ama na lang na may dalang murang laruan. 5 minuto, sabi niya. Sa loob ng bahay, naglalaro si Mateo na makita ang ama na tigilan ito. Papa? Mahina nitong tanong. Parang may kumirot sa puso ni Emilia. Lumuhod si Manuel. Kumusta ka anak? Lumapit si Mateo, pero hindi kasing sigla ng dati. May distansya na, may pagkalito. 5 minuto lang, pero ramdam ni Emilia ang bigat sa hangin. Paglabas ni Manuel, tumigil siya sa may gate. Lumala ang sakit niya. Mahinang sabi nito, alam ko. Baka hindi na siya umabot ng 2 taon. Tahimik si Emilia, hindi siya natuwa. Hindi siya natuwa sa paghihirap ng babae. Ang sakit ay hindi katimpala. Anong plano mo? Tanong niya. Maghanap ng trabaho, kahit ano. Tahimik, hanggang sa biglang nagsalita si Emilia. Hindi kita babalikan. Napatingin si Manuel sa kanya. Alam ko, hindi dahil galit ako, dagdag niya, kundi dahil tapos na ako. Mahabang katahimikan. At salamat. Biglang sabi ni Manuel. Para saan? Sa pagpapalaki mo kay Mateo nang hindi mo siya tinuruan magalit sa akin. Hindi siya sumagot. Pero sa loob niya, may kaunting kapayapaan. Ilang linggo ang lumipas, mas lumala ang kondisyon ni Lorena. Sa ospital, tahimik itong nakahiga. Mahina ang paghinga. Nasa gilid ng kama si Manuel. Kung mawala ako, bulong ni Lorena, huwag mong hayaang kumiyaan niya ako. Tumulo ang luha sa mata ni Manuel. Hindi kita iiwan, sagot niya. Pero pareho nilang alam, hindi yun ang tanong. Sa labas ng kwarto, may isang batang 5 taong gulang na nakaupo. Hawak ang maliit na laruan. Walang alam sa politika, walang alam sa kasalanan, walang alam sa pagpili. Sa kabilang dulo ng lungsod, hawak ni Emilia ang maliit na kamay ni Mateo habang naglalakad sila pauwi. Mami, tanong ng bata. Bakit hindi nandito nakatira si Papa? Saglit siyang tumigil at marahang lumuhod sa harap ng anak. May mga tao, anak na nagkakamali. May nahon niyang sabi, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na nila mahal. Tahimik ang bata. Tayong dalawa, dagdag niya, magiging mas matatag. Ngumiti si Mateo at sa unang pagkakataon, di na masakit ang ngiti ni Emilia. Dahil alam niyang kahit anong mangyari sa nakaraan, may kinabukasan pa rin silang haharapin. At doon, nagsisimulang tunay na lakas. Mabagal pagpatak ng ulan sa bintana ng ospital. Sa loob ng silid, tahimik na nakahiga si Lorena. Mas manipis na ang mukha niya. Halos wala na ang dating kinang sa mga mata. Sa gilid ng kama, nakaupo si Manuel. Hawak ang malamig nitong kamay. May mga bagay na hindi kayang itama ng paghingi ng tawad. At may mga kasalanan na hindi nabubura ng pagsisisi. Pagod ka na ba?
May nahong tanong ni Manuel. Ngumiti si Lorena, mahina. Hindi na ako takot mamatay. Pulong niya. Ang kinakatakot ko, maiwan siya. Napatingin si Manuel sa labas ng kwarto. Doon, sa hallway, nakaupo ang kanilang 5 taong gulang na anak. Tahimik, hindi na makulit. Parang mas maagang tumanda. Hindi ko siya pababayaan, sagot ni Manuel. Tahimik sandali si Lorena. Hindi ikaw. Mahina niyang sabi. Napatingin si Manuel sa kanya. Si Emilia. Para may tumigil sa dibdib ni Manuel. Ano? Siya ang may lakas na wala ako. Bulong ni Lorena. Siya ang kaya magpalaki ng bata nang hindi puno ng galit. Hindi agad nakasagot si Manuel. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang sinasabi nito. Si Emilia ang nagparaya. Si Emilia ang tumayo. Si Emilia ang hindi gumanti. Hindi niya kami obligasyon, mahina niyang sabi. Pero siya ang tamang tao, sagot ni Lorena. Isang mahabang katahimikan. Hanggang sa marahang idinagdag ni Lorena. Kapag wala na ako, humingi ka ng tawad sa kanya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Emilia sa pag-aasikaso ng mga papeles sa klinik. Masanay na siya sa trabaho, mas kampante, mas malinaw ang isip. Nakapag-enroll na rin siya sa night classes, health and registration. Hindi para maging doktor, pero para maintindihan ang mundong nais niyang pasukin ni Mateo balang araw. Tumunog ang telepono niya, si Manuel. Saglit siya nagatubili bago sinagot. Emilia, pagod ang boses. Anong kailangan mo? Pwede ba kita makausap? Importante. Tahimik siya sandali. Sa ospital. Dagdag ni Manuel. Nanlamig ang puso niya. Si Lorena ba? Gusto kanyang makita. Hindi alam ni Emilia kung bakit siya pumayag. Siguro dahil kahit kailan, hindi niya hiniling ang kamatayan ng babae. Sa ospital, tahimik ang hallway. Na pumasok siya sa kwarto, nagtagpo ang mga mata nila ni Lorena. Mahina ang ngiti nito. Salamat sa pagpunta, bulong niya. Tahimik si Emilia, lumapit siya sa gilid ng kama. Bakit mo ako gustong makita? May naahang tanong niya. Huminga ng malalim si Lorena. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, sabi niya. Wala akong karapatan. Tahimik, pero humihingi ako ng pabor. Naningkit ang mata ni Emilia. Anong pabor? Tumingin si Lorena sa pintuan. Doon nakatayo ang bata. Tahimik. Kapag wala na ako, kung sakaling mangyari, pwede mo ba siyang tulungan? Parang mabigat na bato na inilapag sa dibdib ni Emilia. Hindi ko alam kung kaya ko. Mahinang sagot niya. Hindi ko siya hinihingi sa'yo. Mabilis na sabi ni Lorena. May ama siya. Napatingin si Emilia kay Manuel sa sulok ng kwarto. Tulungan mo lang siya kapag wala na akong lakas. Dagdag ni Lorena. Ayoko lumaki siyang may galit. Tahimik ang silid. Walang drama. Walang sigawan. Isang simpleng hiling ng isang inang malapit ang mawala. At sa sandaling iyon, nakita ni Emilia ang saliri niya. Kung siya ang nasa kama, ganun din ang hihilingin niya. Hindi ko siya pababayaan. Marahan niyang sagot. May luwang tumulos sa mata ni Lorena. Salamat. Paglabas ni Emilia ng ospital, tahimik sila naglakad ni Manuel sa labas. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa'yo. Sabi nito, hindi mo kailangan magbayad. Sagot niya, may anak ka na dapat pagtuunan. Tahimik si Manuel. Emilia, mahinang sabi niya. Kung pwede lang ibalik ang lahat, hindi na. Putol niya. Di na tayo doon. Mahabang katahimikan. Hanggang sa bigla niyang tanungin, mahal mo pa ba siya? Tumingin si Manuel sa bintana ng ospital. Oo. At sa wakas, wala nang sakit ang sagot na yon. Kung ganun, sabi ni Emilia, manatili ka hanggang huli. Ilang linggo ang lumipas, mas lumala ang kondisyon ni Lorena. Hanggang sa isang gabi, tumigil ang tibok ng puso nito. Tahimik, walang sigawan, walang kamera, walang media. Isang simpleng paalam. Sa lamay, tahimik ang mga tao. Nakatayo si Manuel sa harap na kabaong. Sa likod niya, ang batang 5 taong gulang, hawak ang kamay ng ama. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nakatayo si Emilia. Hindi bilang asawa, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang taong piniling hindi magtanim ng galit. At habang ibinababa ang kabaong sa lupa, may isang yugto ng kanilang buhay ang tuluyang natapos. Ngunit, hindi pa tapos ang kwento. Dahil ngayon, si Manuel ay naiwan na mag-isa, walang uniforme, walang kapangyarihan, walang babae sa tabi niya. At sa unang pagkakataon, kailangan niyang harapin ang responsibilidad ng walang dahilan. Sa kabilang banda, si Emilia ay mas naging matatag. May malinaw na pangarap, may malinaw na direksyon. At sa puso niya, may kapayapaan.
Matapos may libing si Lorena, parang lalong naging tahimik ang mundo ni Manuel. Hindi na siya sanay sa ganitong katahimikan. Noong may uniforme siya, lagi may utos, lagi may ingay, lagi may takbuhan. Ngayon, ang maririnig lang niya tuwing gabi ay ang pag-iyak ng 5 taong gulang na anak nila. Papa, nasaan na si Mami? Ilang beses niya nang sinubukang ipaliwanag. Wala na si Mami, mahina niyang sabi minsan. Babalik ba siya? Hindi makasagot si Manuel. Doon niya unang naramdaman ang tunay na bigat ng pagkawala, hindi lang bilang lalaki, kundi bilang ama. Samantala, sa bahay ni Emilia, tahimik na nag-aaral si Mateo sa maliit na mesa. Apala si Emilia sa pag-review ng mga modules niya sa Health Administration. Sa bawat pahina na binabasa niya, may isang malinaw na layunin. Hindi niya hayaang maligaw ang landas ng anak niya. Isang gabi, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Manuel. May hawak na maliit na backpack at sa tabi niya, ang anak nila na Lorena. Maputla, tahimik, nakayuko. Anong kailangan mo? Malamig pero hindi galit na tanong ni Emilia. Hindi agad sumagot si Manuel. Pwede ba siya makatulog dito ngayong gabi? Mahina niyang sabi. Naningkit ang mata ni Emilia. Bakit? May interview ako bukas sa probinsya. Sagot niya, wala akong mapag-iwanan. Tahimik si Emilia, tumingin siya sa bata. Parehong inosente, parehong walang kasalanan. Hindi ko siya obligasyon. May nahaw niyang sabi. Alam ko. Sagot ni Manuel. Pero wala na akong ibang malapitan. Mahabang katahimikan. Hanggang sa marahan niyang binuksan ng pinto ng mas malawak. Pumasok kayo. Sa loob ng bahay, awkward ang simula. Nagtitigan ang 2 bata. Anong pangalan mo? Tanong ni Mateo. Marco. Mahina nitong sagot. Saglit at tumigil si Emilia. Marco, kapangalan ng lalaking napatay sa operasyon. Napatingin siya kay Manuel. Siya ang pumili ng pangalan. Paliwanag nito. Gusto niya raw baguhin ang kaluhugan. Tahimik si Emilia. Habang naglalaro mga bata sa sala, nag-usap sina Emilia at Manuel sa kusina. Hindi ko kayang pagsabayin ang trabaho at kapalaki sa kanya. Amin ni Manuel. Wala akong sapat na pera para sa yaya. Anong plano mo? Tanong ni Emilia. Kung makuha ko ang trabaho sa probinsya, lilipat kami roon. Ilalayo mo siya sa lahat? May nahong tanong niya, baka yun ang mas mabuti. Tahimik si Emilia. Alam niya ang paglipat ay parang pagtakas. Pero minsan, kailangan yun para magsimula muli. Kinabukasan, nagising si Emilia sa tunog ng tawanan. Sa sala, naglalaro sina Mateo at Marco, parang nakangiti, parang walang alam sa bigat ng nakaraan. Sa sandaling iyon, may kumirot sa dibdib ni Emilia. Hindi galit, kundi awa sa batang nawalan ng ina, sa batang may amang wasak ang pangalan. Lumapit si Marco sa kanya. Tita, pwede po ba akong dito ulit matulog? Napahinto si Emilia. Bakit? Masaya po dito. Tahimik siya. Hindi niya planong palawakin ang mundo niya para sa anak ng kabit, pero hindi niya kayang tumanggi sa batang wala namang kasalanan. Depende sa papa mo, sagot niya. Nung bumalik si Manuel mula sa interview, tahimik ang mukha nito. Hindi ako natanggap. Mahinang sabi niya, para bumagsak ang balikat nito, may record daw ako. Hindi na siya nagulat. Ang nakaraan ay mahirap takasan. May isa pa akong option, dagdag ni Manuel. Ano? Security guard sa isang private warehouse. Hindi ito kasing taas ang dating posisyon niya, pero marangal. Tatanggapin mo? Tanong ni Emilia. Oo. Tahimik. Hanggang sa bigla nagsalita si Manuel. Emilia, tumingin siya rito. Kung sakaling kailanganin ni Marco ng mas matatag na gabay, pwede ba kitang lapitan? Mahabang katahimikan. Hindi ito simpleng tanong. Ito ay pag-amin na hindi niya kaya mag-isa. Hindi ako kapalit ng nanay niya. Maliw na sabi ni Emilia. Hindi ko hinihingi yun. Hindi rin kita babalikan. Alam ko, tahimik. Hanggang sa marahan siyang tumango, kumpara sa mga bata. Sabi niya, pwede. Sa paglipas ng mga linggo, nag-regular na ang pagpunta ni Marco sa bahay ni Emilia. Hindi bilang anak, hindi bilang obligasyon, kundi bilang batang nangangailangan ng tahanan. At sa bawat tawanan sa sala, unti-unting nabubura ang pait ng nakaraan, pero hindi pa tapos ang pagsubok. Isang gabi, habang pauwi si Manuel mula sa bagong trabaho niya, may sumalubong na itim na sasakyan sa madilim na kalsada. Bumaba ang isang lalaki na kasuit, pamilyar ang muka, mula sa kampo ng senador. Akala mo ba tapos na? Malamig nitong sabi. Nalamig ang dugo ni Manuel. Wala na akong hawak na ebidensya. Pero may hawak ka pa ring alaala. Lumapit ang lalaki. At ang mga taong tulad mo,
Hindi dapat nabubuhay ng tahimik. Nanigas si Manuel. Hindi pa pala tapos ang laban. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nakataya, kundi ang dalawang batang unti-unting nagiging magkapatid. Madilim ang kalsada, isang poste lang nagbibigay ng ilaw sa harap ni Manuel, habang nakatayo ang lalaking nakasuit sa harap niya. Akala mo ba tapos na? Ulit ang lalaki, malamig ang ngiti. Wala nang yabang sa Manuel. Wala nang uniforme, wala nang kapangyarihan. Wala na akong hawak, may nako niyang sagot. Wala na akong laban sa inyo. Hindi laban ang problema, sagot ng lalaki. Tahimik ka ngayon, pero paano bukas? Lumapit ito ng kaunti. Ang mga taong tulad mo, may konsensya. Parang sinampal si Manuel ng katotohanan iyon. Hindi ko kayo ilalaglag, sagot niya. Ngumiti ang lalaki, hindi ikaw ang kinakatakutan namin. Nanlamig ang dugo ni Manuel, kundi ang babaeng hindi namin kayang kontrolin. At doon niya naintindihan, si Emilia. Kinabukasan, may natanggap na sulat si Emilia sa klinik. Walang pangalan ng sobre. Sa loob, isang photocopy ng birth certificate ni Marco. Nanlamig ang kamay niya habang binabasa ang detalye. Ama, Manuel Ramirez. Ina, Lorena Salazar. Napahinto siya. Salazar? Salazar. Ang apelyido ni Adrian. Biglang nagkabit ang mga peraso. Tinawagan niya agad si Adrian. Magkapatid kayo ni Lorena? Diretso niyang tanong. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Oo, sagot nito sa wakas. Parang may sumabog sa loob ni Emilia. Hindi mo sinabi. Hindi mahalaga. Hindi mahalaga? Nanginginig ang boses niya. Pinatay ng asawa ko ang kapatid mo. Tapos ang kapatid mo pala ang kabit niya. Tahimik si Adrian. Hindi ko ginamit ang relasyon ko sa kanya. May hinang sagot nito. Hindi ko siya pinilit magsumite ng affidavit. Pero alam mo, mariin niyang sabi, oo. Para may kumarot sa puso niya. Bakit hindi mo ako sinabihan? Dahil kung sinabi ko agad, hindi ka makikinig sa akin. Tahimik. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Emilia ang mas malalim na gusot ng lahat. Ang lalaking napatay, kapatid ni Lorena. Si Lorena? Kapatid ni Adrian. Ibig sabihin, ang pamilya ni Lorena ang parehong nawalan ng kapatid at nawalan ng buhay. At si Manuel, nasa gitna. Kinagabihan, pinuntahan ni Emilia si Manuel. Alam mo ba? Tanong niya agad. Ano? Nakapatid ni Adrian si Lorena. Nanlaki ang mata ni Manuel. Hindi. Totoo. Napaupo si Manuel. Ibig mong sabihin, ang lalaking pinatay mo, kapatid ng kabit mo. Para may kumalabit sa dibdib ni Manuel. Hindi ko alam. Mahina niyang sabi. Sigurado ka? Oo. Sigaw niya. Kung alam ko yon, hindi ko haharapin si Adrian ng ganun. Tahimik. Bakit hindi nila sinabi? Tanong ni Manuel. Baka para sigurong hindi mo sila pagdudahan. Sagot ni Emilia. Parang mas lalo naging mabigat ang nakaraan. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang tawanan ng mga bata sa sala. Magkasama naglalaro sina Mateo at Marco. Walang alam sa dugo, walang alam sa pagtataksil, walang alam sa politika. Lumabas si Emilia at pinagmasdan ng dalawang bata. Magkaharap, magkapareho ng ngiti, magkahawig ng kilos, para magkapatid. Emilia. May hinang tawag ni Manuel sa likod niya. Hindi ko alam kung tama pa bang nandito ako, dagdag niya. Tahimik siya sandali, hanggang sa nagsasalita siya ng marahan. Ang mga bata ang dahilan kung bakit hindi tayong pwedeng magkamali ulit. Napatingin si Manuel sa dalawang anak niya. Isang anak sa legal na kasal, isang anak sa kasalanan. Parehong dugo niya, parehong walang sala. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ulit si Manuel ng lalaking nakasuot. Final warning. Malamig nitong sabi, umalis kayo sa lungsod. Bakit? Tanong ni Manuel, dahil may bagong ebidensya. Nanlamig ang dugo niya. Anong ebidensya? May kopya ng original, hindi edited. Para may tumigil sa dibdib niya. Imposible. May nag-ingat. Napaisip si Manuel. Hindi si Lorena. Hindi siya. Hindi si Emilia. Kundi Adrian. Bulong niya. Sa parehong gabi, kinompronta ni Emilia si Adrian. May hawak ka pa bang original copy? Diretsa ang tanong niya. Tahimik sandali ang bugado. Oo. Nalaki ang mata ni Emilia. Bakit hindi mo sinabi? Dahil hinihintay ko ang tamang oras. Anong oras? Kapag handa ka nang tapusin ito. Tahimik. Kapag inilabas mo yan, sabi ni Emilia, hindi lang si Manuel ang madadamay. Alam ko. Pati ang mga bata. Saglit na napahinto si Adrian. Sa unang pagkakataon, may bakas na pagdududa sa mukha nito. Hindi ko sila sasaktan. Mahinang sagot niya. Hindi ikaw ang dapat kong takatakutan. Malamig niyang sagot.
Kinagabihan, nakaupo si Emilia sa gitna ng sala habang tulog ang dalawang bata. Tahimik ang bahay, pero magulo ang isip niya. Kung ilalabas ang original recording, mabubanyag ang buong sistema, malilinis ang pangalan ni Manuel, pero babalik ang gulo. Babalik ang banta. Kung tatahimik sila, mananatiling may bayad ang ama ng anak niya. Pero magiging tahimik ang buhay. Isang mahirap na pagpili. Lumapit si Manuel sa kanya. Kung kailangan nating umalis, sabi dito, aalis ako. Anong ibig sabihin? Ilalayo ko si Marco, kaya na lang ni Mateo ang manatili. Nilamig ang puso ni Emilia. Di ka pwedeng tumakas habang kami ang haharap sa resulta. Masabuti nang ako ang mawala kaysa sa inyo. Tahimik. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang lalaking handang magsakripisyo. Hindi para sa ambisyon, kundi para sa mga anak. Sa labas ng bahay, may dumaan na itim na sasakyan. Mabagal, tahimik, parang paalala. Hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, ang desisyon ni Emilia ang magtatakda kung tuluyan ng babagsak ang nakaraan o kung magsisimula ang tunay na pagbabayad. Sala. Hindi nakatulog si Emilia buong gabi. Sa harap niya, nakapatong sa mesa ang laptop. Nasa loob nito ang file na hawak ni Adrian, ang original recording, ang hindi edited, ang totoo. Sa kabilang kwarto, magkatabing natutulog sina Mateo at Marco. Magkaibang ina, magkaibang kwento, pare-parehong inosente. Kapag nilabas ko to, bulong ni Emilia sa sarili, hindi na tayo babalik sa tahimik. Tumunog ang telepono niya. Si Adrian, handa ka na ba? Tanong nito. Tahimik siya sandali. Kapag ginawa natin to, sabi niya, siguraduhin mo may proteksyon ng mga bata. May kakilala ako sa media at may kaibigan sa DOJ. Sagot ni Adrian, hindi na nila kayang takpan kapag public na. Hindi siya kumbensido, pero alam niyang ito na ang dulot sa pag-uurong sulong. Gawin mo. Mahina, ngunit malinaw niyang sabi. Makalipas ang 2 oras, sumabog ang balita. Hindi edited, hindi tinapyas, buong recording, narinig ang utos, narinig ang pangalan, narinig ang pagbabanta. Trending sa lahat ng social media platforms. Ang senador, pinangalanan, ang mga tauhan, nadawit. At sa unang pagkakataon, ang kwento ni Manuel ay hindi na rogue officer, kundi officer under orders. Sa labas ng bahay ni Emilia, nagsimula ang pagdagsa ng media. Mga kamera, mga mikropono, mga sigaw ng tanong, Mrs. Ramirez, kayo po ba ang naglabas ng recording? May relasyon pa po ba kayo sa dating pulis? Natutuwa po ba kayo sa nangyayari ngayon? Isinara ni Emilia ang kortina. Hindi ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa katotohanan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nagtatago si Manuel sa loob ng maliit na security office kung saan siya nagtatrabaho. Nanonood siya ng balita sa maliit na TV. Narinig niya ang kasariling boses. Narinig niya ang utos ng colonel. Narinig niya ang pangalan ng senador. Napopo siya. Hindi niya alam kung matatakot o makahinga. Tumunog ang telepono niya. Unknown number. Tapusin na natin to. Malamig na boses ng lalaking nakasuit ang narinig niya. Hindi ko nilabas. Sagot ni Manuel. Pero ikaw ang dahilan. Tahimik. Lumabas ka ngayon sa warehouse kung gusto mong manatiling ligtas ang 2 bata. Nanlamig ang dugo ni Manuel. Hindi mo sila gagalawin. Sigurado ka? Naputol ang tawag. Sa bahay, biglang tumunog ang cellphone ni Emilia. Isang larawan na tanggap niya. Kuha sa labas ng gate nila. May itim na sasakyan. Nanlamig ang dugo niya. Manuel. Agad niyang tinawagan ito. Huwag kang lalabas. Agad itong sabi. Papunta na ako. Hindi. Sigaw niya. Trap yan. Tapos na ang pagtatago. Sagot ni Manuel. Kapag pumunta ka roon, masabuti nang ako. Naputol ang linya. Sa warehouse, kung saan sila unang nakita matapos ang pagkawala ni Manuel, nakatayo na naman ang lalaking nakasuit. May 2 tauhan. Akala mo ba kaya mo ibagsak ang sistema? Malamig nitong sabi nang makita si Manuel. Hindi ko kayo binagsak. Sagot niya. Ang katotohanan ang gumawa niyan. Ngumiti ang lalaki. Ang katotohanan ay kontrolado. Biglang may tumunog ng mga sirena sa malayo. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Anong ginawa mo? Umiti si Manuel ng bahagya. Hindi lang ako ang may konsensya. Sa likod ng warehouse, dahan-dahan pumasok ang mga sasakyan ng NBI at media. May live coverage, may mga kamera. Hindi na ito lihim. Hindi na ito pwedeng takpan. Kung gagalaw ka, sabi ni Manuel, nakikita ka ng buong bansa. Tahimik ang lalaking nakasuit. Sa unang pagkakataon, nawala ang kumpiyansa nito. Lumapit ang mga ahente. Isinakay ang lalaki. Sa wakas,
may gumalaw laban sa kanila. Kinagabihan, nakita sina Emilia at Manuel sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. Wala nang sasakyang umiikot. Wala nang nagbabantay. Tapos na ba? Mahinang tanong ni Emilia. Hindi pa, sagot niya. Pero nagsimula na. Tahimik. Hindi kita babalikan. Malinaw niyang sabi. Hindi ko hinihingi yun. Pinili mo si Lorena. Oo, pinili ko ang sarili ko. Tumango si Manuel. At sa unang pagkakataon, pareho silang may malinaw na landas. Alagaan mo si Marco, sabi ni Emilia. At si Mateo, tanong ni Manuel, magiging doktor siya. Sagot niya ng may ngiti. Mahinang ngumiti si Manuel. Masabuti yun kaysa pulis. Tahimik ang gabi, hindi sila magkasama, hindi sila nagbalikan, pero may respeto, may pagtatapos, at may bagong simula. Sa loob ng bahay, pagkatabing natutulog ang dalawang bata. Hindi nila alam ang digmaang pinagdaan ng mga magulang nila. At sana, hindi na nila kailangan maranasan yun. Tumipas ang isang taon, hindi agad naging madali ang lahat matapos may ilabas ang original recording. Naimbestigahan ng senador, may mga tauhang nasuspinde, may ilang nakulong, may ilan ding nawala sa mata ng publiko. Pero ang sistemang matagal ang nakaugat, hindi basta nabubunot sa isang iglap. Si Manuel ay nanatiling sibilyan. Wala ng uniforme, wala ng barel. Isang simple security guard sa gabi at delivery helper sa umaga. Minsan, 2 trabaho sa isang araw. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Si Marco, 7 ang gulang na ngayon, ay mas tahimik kaysa dati. Mas mature kaysa sa edad. Mas clingy sa ama tuwing gabi. Papa, babalik ba si Mommy sa panaginip? Minsan itong tanong. Napapikit si Manuel bago sumagot. Siguro, mahina niya sabi, kapag gusto ka lang niya makita. At sa tuwing sinasabi niya yun, ramdam niya ang bigat ng lahat ng maling desisyong na ginawa niya. Sa kabilang banda, si Emilia ay ibang-iba na. Nakagraduate siya sa night classes, na-promote sa clinic bilang administrative supervisor. Hindi man siya isang doktor, mas naiintindihan niya ang mundo ng medisina. At bawat araw na dinadala niya si Mateo sa school, may parehong paalala siya. Mag-aral ka mabuti. Gamitin mo ang utak mo, hindi galit. 8 taong gulang na si Mateo, matalino, masipag, at may kakaibang malasakit sa mga klase niyang nasasaktan o may sakit. Isang hapon, tinawagan siya ng teacher. Mrs. Ramirez, may ginawa po ang anak niyo. Kinabahan si Emilia. Ano po yun? May kaklase siyang nahimatay kanina. Siya po ang unang tumawag ng teacher at naghanap ng tubig. Sabi pa niya, hindi tayo pwedeng matakot kapag may nangangailangan. Napangiti si Emilia. Parang may bahaging naghilom sa loob niya. Isang Sabado, nakita muli ang 2 pamilya sa maliit na parke. Hindi na awkward, hindi na mainit. Tahimik na lang. Naglalaro sina Mateo at Marco sa siso. Tawanan, takbuhan. Para silang totoong magkapatid. Salamat. Biglang sabi ni Manuel kay Emilia habang nakaupo sila sa bench. Para saan? Sa hindi mo pagtanim ng galit sa kanya? Tumingin si Emilia sa mga bata. Kung tuturuan ko siya ng galit, sabi niya, kanino siya pupunta para matuto ng kabutihan. Tahimik si Manuel. Sa unang pagkakataon, hindi siya nainggit, hindi siya umaasa, may respeto, may hangganan. Ngunit, hindi lahat ay payapa. Isang gabi, habang pauwi si Manuel mula sa trabaho, may 2 lalaking sumunod sa kanya sa madilim na eskinita. Hindi na nakasuit, hindi na formal, pero kilala niya ang uri. Tahimik ang hakbang. Akala mo ba ligtas ka na? Bulong ng isa. Nanlamig ang tugon ni Manuel. Wala na akong hawak na kahit ano, sagot niya. Pero, may mukha ka pa rin, sagot ng isa. Bago pa siya maka-react, may suntok na dumapo sa sikmura niya. Pumaksak siya sa lupa. Sunod-sunod ang sipa. Hanggang sumisumigaw sa malayo, Hoy! Ano yan? Nagkagulo ang mga lalaki at tumakbo. Naiwan si Manuel sa kalsada. Duguan, hingal. Sa ospital, tinahi ang sugat sa kilay niya. Habang hinihintay ang discharge papers, tahimik siya nakaupo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Emilia. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang ang sugat sa mukha niya. Hindi pa tapos. Mahina niya sabi. Alam ko, sagot ni Manuel. Pwedeng madamay mga bata. Tama ka. Mahabang katahimikan. Hanggang sa biglang nagsalita si Emilia. Lumipat ka. Napatingin si Manuel sa kanya. Ano? Lumipat ka sa mas tahimik na lugar. Sa probinsya kung kailangan.
Paano ang trabaho? Makakahanap ka ulit? Paano ang pagbisita ko kay Mateo? Hindi kita pipigilan, sagot niya. Pero mas mabuting may distansya kaysa peligro. Tumahimik si Manuel. Sa unang pagkakataon, si Emilia ang nag-iisip para sa kanilang lahat. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang lumipat si Manuel at Marco sa maliit na bayan ng probinsya. Mas tahimik, mas mabagal ang buhay. Naging bantay siya sa isang rice mill. Mas mababa ang sahod, pero mas konti ang nino. Sa despedida, bago sila umalis, mahigpit na niyakap ni Mateo si Marco. Magkita tayo ulit ha, sabi nito. Oo, sagot nito. Magiging doktor ka, di ba? Ngumiti si Mateo. Oo, tapos gagamutin kita kapag may sakit ka. Tumawa si Marco. Sa gilid, tahimik na nakatingin sina Emilia at Manuel. Isang desisyon na hindi para sa kanila, kundi para sa mga bata. Pagalis ng bus, naiwan si Emilia sa terminal. Tahimik. Hindi na siya malungkot, hindi na siya umaasa. May sarili siyang deklarasyon. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nawala sa balita ang kaso. Nakulong ang ilang tauhan, ang senador ay naharap sa mahabang paglilitis. Pero para kay Emilia, hindi na yun ang sentro ng buhay niya. Ang sentro niya, ang batang unti-unting lumalaki na may pangarap na magsuot ng hindi uniforme, kundi ng puting coat. At sa probinsya, isang ama ang tahimik na nagbabayad sala sa pamagitan ng pagiging masabuting tao. Hindi perpekto, hindi bayani, pero nagsisikap. At minsan, sapat na yun para magsimula muli. 15 taon na ang lumipas, ang batang minsan nakahawak sa maliit na pulang laruan sa gitna ng takot, ngayon ay nakasuot ng puting uniform. Hindi ng pulis, kundi ng medical intern. Sa harap ng salamin, sa maliit nilang bahay, inayos ni Mateo Ramirez ang kanyang ID. Mom, tawag niya. Lumabas si Emilia mula sa kusina. May hawak na baon, saglit siyang napahinto. Hindi na bata ang anak niya, patangkad, matalino mga mata, at may parehong determinasyon na minsan niyang nakita, pero hindi na puno ng ambisyon, puno ng malasakit. Ready ka na? Tanong niya. Opo, sagot ni Mateo, may ngiti. First day ko sa ospital, para may kumurot sa puso ni Emilia, hindi sa sakit, kundi sa tagumpay. Anak, sabi niya, huwag mong kalimutan ng pagiging doktor, hindi lang talino, puso rin. Tumango si Mateo. Sa'yo ko po natutunan yan. Sa probinsya, ibang klase rin ng umaga. Si Marco, 20 taong gulang na, ay nag-aayos ng mga sako ng bigas sa rice mill kung saan nagtatrabaho si Manuel. Mas payat si Manuel ngayon, mas maraming puting buhok, mas tahimik, pero mas may kapayapaan na mukha. Pa, tawag ni Marco, balak ko pong mag-enroll sa criminology. Napahinto si Manuel. Criminology? Mahinang ulit niya. Opo, gusto ko maging pulis. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Uniforme, baril, utso, kasalanan. Ayaw mo bang maging ibang propesyon? Maingat niyang tanong. Umiling si Marco. Gusto kong baguhin ang tingin ng tao sa pulis. Sagot nito. Ayokong matakot ang mga tao. Gusto kong tumulong. Tahimik si Manuel. May bahagyang ngiti. Marahil, ito ang pagkakataon para may tuwid ang landas na minsan niyang niligaw. Kung papasukin mo yan, sabi niya, siguraduhin mong hindi mo gagamitin ang kapangyarihan para sa sarili. Opo pa. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam si Manuel ng pag-asa. Isang hapon sa City Hospital, abala si Mateo sa ear rotation. Intern! Sigaw ng nurse. May incoming trauma case. Dali-dali siyang lumapit sa stretcher na papasok. Na makita niyang pasyente, napatigil siya. Isang lalaking nasa early 50s. Duguan ng noo, may sugat sa braso, pero ang muka, kilalang kilala niya. Papa, parang uminto ang mundo. Si Manuel. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob ng treatment room si Mateo. Professional ang kilos, steady ang kamay. Hindi siya pwedeng manginig, hindi siya pwedeng maging anak muna. Kailangan niya maging doktor. BP stable, sabi ng nurse. Minor fracture, sagot ni Mateo matapos mabilis na pagsusuri. Habang nililinis niya ang sugat ng ama, saglit silang nagtagpo ng tingin. May hiya sa mata ni Manuel. May takot, pero may pagmamalaki. Dok, mahina niyang biro. Natiling seryoso si Mateo. Hindi pa po ako doktor, sagot niya. Pero sa loob niya, may bagyong hindi niya mapaliwanag. Sa labas ng ER, dumating si Emilia matapos tawagan ng hospital staff. Na makita niya si Manuel sa stretcher para bumalik ang nakaraan, pero hindi na siya galit.
Hindi na rin siya sugatan. Minor vehicular accident lang, paliwanag ni Mateo paglabas niya. Professional ang tono, pero may bahid na pag-aalala. Tahimik si Emilia, tumingin siya sa anak, tapos kay Manuel. Salamat, mahinang sabi ni Manuel kay Mateo. Tumango ang binata. Trabaho ko po yun. Hindi pa. Papa. Hindi papa. Isang malinaw na distansya. Kinagabihan, tahimik ang hospital room, naiwan sandali si Emilia at Manuel na magkasama. Natupad mo. Mahina nitong sabi. Ano? Ginawa mo siyang doktor. Hindi agad sumagot si Emilia. Ginawa niya ang sarili niya. Sagot niya sa wakas. Pinili niya ang landas na hindi mo pinili. Masakit ang katotohanan pero hindi ito paninisi. Ito ay pag-amin. Tama ka noon, dagdam ni Manuel. Masabuti ang kamay na nagpapagaling kaysa kamay na may baril. Tahimik. Kinabukasan, bago ma-discharge si Manuel, may dumating pang bisita. Isang binatang nakasuot ng simpleng polo, si Marco. Na makita niya si Mateo sa hallway, ngumiti siya. Doktor ka na pala, biro niya. Intern pa lang, sagot ni Mateo. Nagkamayan sila. Hindi na awkward, hindi na mabigat. Para magkapatid na talagang pinalaki ng parehong alaala. Mag-enroll na ako sa criminology, sabi ni Marco. Naningkit ang mata ni Mateo. Sigurado ka? Oo, pero hindi para maging katulad ng dati. Tahimik sandali si Mateo. Tulungan mo ang mga tao, sabi niya. Huwag mong kalimutan ang mga kwento natin. Tumango si Marco. Sa pag-uwi ni Emilia mula sa ospital, napatingin siya sa langit. Tahimik ang gabi. Malayo na ang narating nila. Mula sa ulan sa apartment, mula sa putok ng baril sa warehouse, mula sa sakit na pagtataksil. Ngayon, may doktor na sa pamilya at may binatang gusto maging mabuting pulis. Hindi perpektong wakas pero may pag-asa. At minsan, ang pag-asa ang pinakamalakas na sagot sa lahat ng pagkakamali. Hindi naging malubha ang aksidente ni Manuel, ngunit sapat iyon para ipaalala sa kanya kung gaano kabilis mawala ang lahat. Habang nakahiga siya sa hospital bed, pinagmamasdan niya si Mateo sa labas ng salamin. Abala sa pag-aasikaso ng ibang pasyente. Maingat ang kilos, kalmado ang boses, may respeto ang bawat utos. Hindi tulad niya noon, hindi pa dalos-dalos, hindi mapusok. Tahimik siya napapikit. Kung pwede lang ibalik ang panahon. Pero ang nakaraan ay hindi na maibabalik. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap si Mateo ng balitang magbabago sa landas niya. May investigasyon sa loob ng ospital. May senior doctor na iniklamo ng malpractice pero tinatakpan na administration. Intern ka pa lang. Sabi ng kasamahan niya, huwag ka na makialam. Pero habang hawak niya ang chart ng pasyente, may nakita siyang mali. Isang dosage na sobra, isang pirma na hindi tugma. Para bumalik sa isip niya ang kwento ng ama, ang utos, ang katahimikan, ang takot. Hindi siya pwedeng manahimik. Sa probinsya, tahimik na nagbabantay si Manuel sa rice mill. Tumunog ang telepono niya. Si Emilia. May problema. Agad nitong sabi. Nanlamig ang tugo niya. Ano nangyari? Si Mateo. May kinakaharap na investigasyon. Nag-report siya laban sa senior doctor. Tahimik si Manuel. Parang may kumirot sa dibdib niya. Pinag-iinitan siya. Dagdag ni Emilia. May nagsasabi na sumusobra siya na dapat matuto siyang sumunod. Parang narinig niya na ang sarili niyang nakaraan sa mga salitang iyon. Sabihin mo sa kanya, mahina niya sabi. Huwag siyang umatras. Ano? Tanong ni Emilia. Kung tama siya, huwag siyang matakot. Tahimik. Di mo ba natatakot na madamay siya? Tanong ni Emilia. Natatakot? Sagot ni Manuel. Pero mas nakakatakot kung matuto siyang manahimik. Sa ospital, tinawag si Mateo sa administrative office. Nandoon ang senior doctor. May malamig na ngiti. Intern ka pa lang. Sabi nito. Hindi mo pa naiintindihan ang sistema. Tahimik si Mateo. May mga bagay na hindi dapat palakihin. Dagdag ng administrator. Para bumalik sa kanya ang mga headline noon. Rogue officer, self-serving killer. Hindi niya hayaang maulit yun. Kung mali po ang ginagawa. May nahon niyang sabi, kailangan pong itama. Tahimik ang silid. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmatigas, pero hindi siya umatras. Kinagabihan, nakita sina Emilia at Manuel sa labas ng ospital. Hindi na sila mag-asawa. Hindi na sila magkaaway. Magulang na lang. Natatakot ako, bulong ni Emilia. Alam ko, sagot ni Manuel. Kapag tinanggal siya, hahanapan natin ng paraan. Kapag dinungisan ang pangalan niya, hindi natin nahayaang mangyari. Tahimik. Hanggang sa biglang nagsalta si Emilia. Kung noon, pinili mo sumunod. Ngayon,
Ang anak mo ang pinipiling tumayo. Napayuko si Manuel. Mas matapang siya kaysa sa akin. Hindi, sagot Emilia. Mas may konsyensya lang. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta ng internal review. Pinatunayan ang mali sa dosage. Sinuspinde ang senior doctor. Sa unang pagkakataon, kinilala si Mateo hindi bilang intern na pasaway, kundi bilang intern na may integridad. Sa hallway, nilapitan siya ng isang pasyenteng matanda. Salamat, Dok, sabi nito kahit hindi pa siya ganap na doktor. Napangiti si Mateo. Sa malayo, pinagmamasdan siya ni Emilia. May luha sa mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tagumpay. Sa probinsya, natanggap si Marco sa Police Academy. Nang isuot niya ang training uniform, napahinto si Manuel. Hindi ito tulad ng dati. Walang yabang, walang pagmamalaki, may pangako. Hindi ako magiging tulad ng dati, sabi ni Marco. Tumango si Manuel. Mas magiging mabuti ka. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa uniforme. Dahil alam niyang ang batang ito lumaki sa kwento ng pagkakamali at natuto mula rito. Isang gabi, tahimik din nag-uusap sina Emilia at Manuel sa telepono. Siguro, mahinang sabi ni Manuel, ito na ang huling bahagi ng pagbabayad ko. Wala nang babayaran, sagot ni Emilia. Ginawa mo na ang kaya mo. Tahimik sandali. At ikaw? Tanong niya. Ako? Bahagyang ngumiti si Emilia. Tapos na ako maghintay. Hindi na siya ang babaeng naghahabol. Hindi na siya ang babaeng umaasa. Isa na siyang ina na nakatayo sa sariling paa. At sa wakas, malaya. Sa labas ng ospital, nakatingin si Mateo sa gusali kung saan siya magsisimulang residency. Sa probinsya, nakatayo si Marco sa Parade Ground Academy. At sa gitna ng dalawang mundong minsang pinaghiwalay ng kasalanan, may dalawang batang naging lalaki, isang doktor, isang pulis. Pareho may integridad, pareho may aral, at sa puso ni Emilia, may kapayapaan. 20 taon mula ng gabing umulan sa harap ng maliit na apartment. 20 taon mula nang mabasag ang puso ni Emilia. At ngayon, nakatayo siya sa loob ng isang malaking auditorium, hawak ang program booklet na may nakasulat, Dr. Mateo Ramirez, guest speaker, medical oath ceremony. Doktor na ang anak niya. Ganap, hindi na intern, hindi na estudyante, isang asyansyadong manggagamot. Sa unahan, nakaupo si Manuel, masuputi na ang buhok, mas mabagal na ang galaw, pero mas payapa ang mukha. Sa tabi niya, si Marco, nakaniporme ng pulis, malinis, maayos, may badge na hindi nabahira ng iskandalo. Magkatabi silang tatlo sa isang silid, hindi bilang perpektong pamilya, kundi bilang mga taong dumaan sa apoy at nabuhay. Tinawag ang pangalan ni Mateo, umakyat siya sa entablado, matatag ang tinig, malinaw ang boses. Ang pagiging doktor, paniwala niya, ay hindi lang tungkol sa paggaling ng katawan. Tahimik ang buong auditorium. Natutuwa kong ang pinakamahirap pagalingin ay ang sugat na dulot ng takot at kasinungalingan. Sa likod ng salamin ng kanyang salamin, may bahid ng emosyon ang mga mata niya. Lumaki ako sa pamilyang hindi perpekto, may pagkakamali, may sakit, may pagalis. Saglit siyang tumingin sa audience, nagtagpo ang mata nila ni Emilia. Pero natuto ako na hindi kailangan ipamana ang galit. Sa gilid, napayuko si Manuel. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko, dagdag ni Mateo, ay ito. Kapag may mali, huwag manahimik, at kapag may nasaktan, piliing magpagaling. Tahimik, may pumapalakpak, unti-unting lumakas. Matapos ang seremonya, nagkita-kita silang apat sa labas ng auditorium. Unang lumapit si Marco kay Mateo at niyakap ito. Congrats, Doc! Mingiti niyang sabi. Salamat, officer. Sagot ni Mateo. Nagkatawanan sila. Sa wakas, hindi na mabigat ang nakaraan. Lumapit si Manuel kay Mateo. Sandaling nagkatitigan ng mag-ama. Walang drama, walang iyakan. Proud ako sa'yo. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Manuel. Tumango si Mateo. Salamat. Hindi pa rin. Pero hindi na rin malamig. Isang tahimik na pag-amin ng respeto. Sa uli, nagkaharap sina Emilia at Manuel. Dalawang taong minsan nagwasak na isa't isa. Ngayon, tahimik. Natupad mo, sabi ni Manuel. Hindi, sagot ni Emilia. Natupad niya. Mahabang katahimikan. Salamat, dagdag ni Manuel. Sa pagpapalaki mo sa kanya nang hindi mo siya tinuruan kamihian ako. Tumingin si Emilia sa mga anak na nag-uusap sa gilid. Ang galit, sabi niya, parang lason.
Hindi ko hahayaang inumin niya. Huminga ng malalim si Manuel. Siguro, mahina niya sabi, yun ang pinakamalaking pagkatalo ko. Hindi, sagot ni Emilia. Ang pinakamalaking pagkatalo mo ay noong pinili mo manahimik. Tahimik. Pero ang pinakamalaking tagumpay mo, dagdag niya, ay noong hinayaan mong matuto ang mga anak mo mula sa pagkakamali mo. Napayuko si Manuel. Sa unang pagkakataon, hindi siya naghahanap ng kapatawaran. Tinanggap niya ang nakaraan. Ilang buwan, matapos ang seremonya, nagkaroon ng libreng medical mission si Dr. Mateo sa isang maliit na barangay, sa parehong probinsya kung saan lumaki si Marco. Si Marco ang naka-assign sa seguridad habang nagbibigay ng libreng check-up si Mateo sa matatanda. May lumapit na bata. May sugat sa tuhod, lumod si Mateo. Maingat, maamo. Masakit? Tanong niya. Opo, sagot ng bata. Hindi tayo matatakot sa sugat. Sabi niya, kinagamot yan. Sa likod niya, nakatingin si Emilia. At sa tabi niya, si Manuel, tahimik. Masdan ng anak na hindi ginamit ang kamay para manakit, kundi para magpagaling. Kinagabihan, sa labas ng maliit na bahay sa probinsya, nag-iisa si Emilia sa ilalim ng mga bituin. Lumapit si Manuel. Huli na siguro para itanong, sabi nito, pero pinagsisihan mo ba? Ang alin? Tanong niya. Na pinili mong magparaya? Saglit siyang umiti. Ang pagpaparaya? Sabi niya, ay hindi kainaan. Ito ang dahilan kung bakit may kinabukasan. Tahimik ang gabi, walang sigawan, walang ulan, walang itim na sasakyan, walang baril, may kapayapaan. Sa dulo ng lahat, pinili ni Manuel si Lorena. Nawala sa kanyang uniforme, nawala ang kapangyarihan, nawala ang dating pangalan. Nagkasakit si Lorena at pumanaw, ngunit natuto siya maging ama ng walang yabang. Si Emilia naman, nagparaya, hindi siya pinili. Pero pinili niya ang sarili at ang anak niya. At sa huli, ang batang minsan 2 taong gulang lamang, naging matagumpay na doktor. Hindi dahil perpektong pamilya niya, kundi dahil may isang ina na tumangging ipamana ang galit. Aral ng storya, ang pagtaksil ay maaaring makasira ng puso. Ang kapangyarihan ay maaaring magpalabo ng isip. Ngunit ang pagpaparaya at tamang pagpapalaki sa anak ay kayang baguhin ng henerasyon. Hindi natin kontrolado ang pagkakamali ng iba, pero kontrolado natin kung anong aral ang ipapamana natin. At minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makuha ang taong minahal mo, kundi makitang masabuting tao ang naging bunga ng sakit.